So, this is the very first time na nag-invite tayo ng entire group. So, today, makakasama natin ang mga members ng Mewtwo para mas makilala natin sila. For those na nagtataka kung anong kinalaman ng theme sa episode na to, which is definitely not an idol group. Kasi dun sa episode art, may araw, tapos may steak, sushi, tapos garlic cloves. So, parang ang weird, diba? Well, hindi kasi ako nakaisip ng episode art, tapos parang sobrang traditional naman or corny kung yung logo ng Mewtwo yung ilalagay ko doon, 'di ba? So nag-decide ako na i-combine na lang yung names ng mga members. So si Clove, meron dong garlic cloves. Tapos si Sushi, obviously may sushi doon. Tapos lastly for Sunny, may sun. Tapos yung steak is just there to complement yung garlic cloves kasi parang ang weird, 'di ba? Na may sushi doon tapos bigla may garlic cloves. So before we start, imagine nyo, you're a guest performer at a major event. Alam ko marami kayong mga performances in the future. Pero imagine natin na yun na yung araw na yun. Tapos, bigla kayong tinawag sa stage bago mag-perform. Tapos, lahat kayo are asked to introduce yourselves. So, paano nyo gagawin yun? Start muna natin si Clove, tapos si Sushi, tapos si Sunny. Introduction. I have an introduction yung here. Introduction mo muna sa stage. Yeah, alright. Hindi sibuyas pero... Sige, kaya mo. And I tried it again, so sorry. Hindi sibuyas pero bawang. Hi, I'm Clove. My personality type is ENFP, formerly INFP, but for some reason, pareho bigla tayo. akong naging super extrovert. I don't know why. Majority of my childhood sa bahay. Doon lang wala naman kasi I got medyo strict na parents, so I didn't have that much experience in making adventures nung bata pa ako. Like ngayon ko lang siya sinagad-sagad nung na ako, working adult na ako. Pero I still have some fun memories. Kasi I was born in Cotabato City, tapos nung 3 years old ako, lumipat kami sa Maynila. Tapos, ayun, lumipat kami sa Bulacan. And then, the rest is history. I can't remember much. I don't have any hobbies really. Like, I only play games, Genshin, that's it. I clean the house, always, every day, if I have time. Mahilig ako maglinis ng sahig, may effort ako doon. Parang ang gandang hobby nun Yeah. Diba? At least productive ka, diba? Kasi ayoko kasing nayayaw-yawan ni mama. Kaya wala akong choice kundi maglinis. Hindi naman ako naglilinis, naglalaba ako. Madali lang naman Diyan lang naman yung automatic washing machine. So, pag yun? Ano yung automatic washing machine? Yung ilalabas mo na lang, sasampay mo na, ganun. Yung may heater, yun ba yun? Not really. Hindi kami ganun kasosyal. Spinner lang yung meron siya, pero isang tub lang siya na lalagay mo lang. Akala ko, lalagay mo sa washing machine, pagkalabas, nakatupi na Grabe naman. Kung ganun sana yung washing machine ko, di sana mas marami pa akong time para mag-Genshin. Anyways, it's not really, I don't think it's interesting, but it's something weird. I'm really good at eating spicy food. Like, really, really spicy food. Like, yeah. Dapat pala bumili ako ng parang times lahat 4 na nasamyang. Parang lahat ng pagkain niya, merong parang sili. Parang kulang lang pati yung rice, meron pang sili. Which I do kapag meron kaming garlic. Halimbawa, tinatamad kaming kumuha ng ulam. Pero hindi kami tatamarin kumuha ng garlic chili oil. Yun yung ihalo ko sa rice. And for some reason, face-to-face with good at eating spicy food, I'm also good at taking alcohol. I don't know where that myth came from. I guess it's true somehow. I don't know. Siguro na sanay lang din ako sa parents ko kasi they made sure na marunong kaming uminom para hindi kami maging irresponsible drinkers outside. Para hindi kami ma-peer pressure into drinking outside pag wala na kami sa house. At least responsible drinkers kami. Tapos, about the spicy thing naman, si Papa kasi siya. Siya talaga yung mahilig sa super, super spicy food. Like, kumakain siya ng sili diretso from sili. Naku, mananalo kayo sa Bicol, merong sili eating contest. Si Papa, pwede ko isali doon. Tapos, pag magluluto siya ng ulam, parang hindi siya mamimigay sa sobrang anghang. Tapos, pag sasabihan namin siya ng, Papa, sobrang anghang, di namin makain. Sige, magluto ng kanya. Ay, ba yan? Wag na nga. So, yun, nag-choose kami. Kakainin namin yung niluto niya. So, yun, na-built yung tolerance namin. Tapos, hanggang sa, hindi na ako pwede mag-share ng food ko to other people pag spicy yung ulam ko. Kasi, hindi ako aware na hindi pala kami same ng spice tolerance ng ibang tao.
Opo. Yun lang. Sobrang iba po. Sobra. Bakit? From ano ba yan? Personal experience ba yan? Alam mo yung may, di ba, luto ka adobo. Tapos yung sa akin parang may kick lang, gusto okay ko na. Tapos siklo, may sili ka. Yung okay na sa akin na anghang, dadagdagan niya pa. Tapos parang lahat level up sa kanya na spiciness. So, ayun. Kaya I vouch, super maanghang po. Siklo. I'm spicy. I'm born spicy. Burning. Aside from that, I guess another interesting fact about me is for my daytime job, I shit post. Ano ibig sabihin nun? Memes or what? wait, yeah. Including sa job description ko yung pagpo-post at paggagawa ng memes. Pero it's wider than that. I'm a marketing assistant na naging content creator sa office natin. Pero doon lang ako sa like the backstage, yung tagagawa ng script and then taga-research ng stuff. So, yun. Meme making. Trabaho niya po yun. Ikaw yung meme maker tapos si Sushi yung meme mismo. Ganun ba yun? Actually, ang weird kasi humor ko is hindi siya pang normal na Pilipino. Like, nasa ibang bansa kasi yung wala sa Philippines yung parang yung type of content na kino-consume ko. So, like, yung humor ko, nandun siya sa like other countries inside jokes. Pag naggumagawa ako ng meme, nung super first time ko pa lang sa work ko, nung gumagawa ako ng meme, wala tumatawa. Kasi hindi pala nila nagigets. Pero ang original memer talaga ng group namin, si Sushi. Walang tatalo sa kanya. Tahimik po yan, pero malakas sa memes. Para malaman natin yung more into that. So, Sushi, introduce mo naman yung sarili mo. Hi, I'm Sushi and my personality type is INFJT. Hindi ko nga maalala yung intro ko. Nandito siya. Ayun, ito nga pala. Ito, saan na ba yung sa akin? Ayan na yung correct. Ayun. I'm Sushi. Ang sushi ng hinaharap mo. Yun. Ayun yung aking intro. And I am an INFJT yata. Wait lang, check ko. Oo, tama. Ayun, it's the rarest personality type yata, according to Google. And, Salamat, Google. yes. Thank you, Google. Thank you po. And I spend majority of my childhood sa bahay lang din kasi hindi naman din ako laging lumalabas ng bahay nung bata. Though sa school, marami akong mga extracurricular activities na hindi ko naman like sinasadya or ginugusto na makapasok pero wala, nandun ako. Like I think nung grade 5 ako is nagtransfer ako ng school and then bago ako nagtransfer ng school is lumipat kami ng bahay and dun sa area namin is merong catechesis, yung mga parang nag-aaral yung ganon. Like every May ganon tapos like kinuha lang din ako na maging student. Tuwing kailan? Meme? Every May. Okay. May. Every May. Ayun, every month of May may mga parang ganon na nag-Bible study sa simbahan and then kinuha nila ako doon. Unexpectedly ako yung lagi nagta-top 1 doon sa mga classes. Tapos nung nag-grade 6 naman ako is may pinsan ako na kaklase ko and yung pinsan ko na yon is gusto niyang sumali sa journalism club sa school. Tapos sinama niya ako, sabi samahan mo ko na mag-try out or like mag-audition dito sa journalism club. So ayun, sinamahan ko siya. Tapos yung teacher na nagfa-facilitate nun is sinabi na mag-try ka na lang din. So nag-try ako. Tapos ako yung nakapasok sa aming dalawa. Oh my God. Ayun. So ayun, parang unexpectedly nakapasok ako sa journalism club na sinamahan ko lang talaga yung pinsan ko. So nakapasok ako doon and then naging editorial, nasa editorial role ako sa journalism club namin and then sumasali kami sa mga contest, like lumalaban kami sa mga ibang school sa tungkol sa journalism, like magsusulat ka ng something editorial ganun, kasi sa akin yung role ko is editorial, so mga editorial na output and then ayun, like nananalo naman ako dati, ewan ko, like parang looking back, like wow, nagagawa ko yung mga ganun. After nun is una sa mga schools lang na malapit sa amin, tapos hanggang sa umabot na kami sa regional, so like yung school namin nun is dati sa Quezon City, so yung naging representative ako sa Quezon City sa journalism
Maxim. naman. Ang lakas naman ito. Oh my God. Like, hindi, alam ko, ABS-CBN, watch out. hindi ko rin in-expect kasi like, nagsusulat-sulat lang ako. And yung training kasi namin doon is araw-araw, every after class is magsusulat ka ng editorial tungkol sa mga napapanahong news sa araw na yon. Parang like araw-araw magbibili kami ng newspaper tapos hahanapin namin yung news doon tapos gagawa namin ng editorial. Ganun yung practice namin araw-araw. Tapos so siguro like talagang nahasa kami. So yung school kasi namin is super competitive din yata when it comes to ganun. Kaya like hindi ko rin in-expect na pati ako is masasama ako or like madadrag ako sa ganun na type. Ayun. Hindi ko alam yun. Ngayon ko lang po nalaman. I'm having elementary flashbacks kasi napasok din ako sa journalism. Oh, yun pala eh. Ako rin po nung grade 10. Tapos, umabot din ako ng division level pero hindi sa journalism kasi Cartoon ka na. siya. Oh my God, bumalik sa akin. Alin? Yung kasi pabibo ako nung ewan ko na, hindi naman sa siguro na nasakyan ko na lang din kasi gusto ng mom ko, gusto ng principal dahil ang daldal ko daw nung elementary ako. So, ginamit nila yung daldal ko sa makabuluhang bagay. Sinasali nila ako sa yung mga nagsispeech, yung mga nagde-declamation. Tapos, yung parang pinaka naging memorable sa akin dun is yung nagplay ako as Sisa. Umabot ako sa division level, no? Like, super grabe yung, hindi ko alam paano ako nakarating dun. Tapos, pagdating ko ng division level, pumakda ako ng bonggang-bongga kasi nakalimutan ko yung lines ko. Oh, no. Yeah, hindi ako kinakabahan nun. Kasi kasi, may background music yung pagdedeclaim ko. Tapos, ang gulo-gulo ng mga bata dun sa parang malaking place kung saan kami nagdedeclaim. Napila ata yung yung speaker. So, nawala yung music ko. Nawala yung thoughts ko. So, it's okay. Nakaabot pa rin ako ng division level. Pero hindi ko pwedeng i-claim yung ginudgud nila ako ng training eh. So, Kanina may sinabi ka na bumalik sa'yo. Sana all bumabalik. ay, ano ba yun? May ganun. Move on tayo. Sabi, so, meron ka pa bang sushi? Interesting marami. fact about you? Interesting fact? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung interesting ba. Ano ba? Ay, Ako na magsasabi kay Ate Sushi. sige, Oo, sige. Tumitira po siya sa CR. Ha? Ay, ano? Tumitira ka daw sa CR. Alam mo, balik almost 30 minutes ka na sa CR one time. Tapos, akala ko nakatulog na siya. At di ba umaga? Tapos, awan ko, it's not only one time, parang most of the time, pag mag-CR sa Ate Sushi, tagal niya. Hindi ko alam ano nangyari. Feeling ko po siya, nagpa-practice siya ng cat language. Cat language. Oh my God. Again, interesting fact about her. Interesting fact. Special talent nga. Sa mga cat listeners po natin dyan, naiintindihan niyo po ba? Kasi like parang pag ginagawa ko yun sa mga pusa, napapatingin talaga sila. Yeah, it's very convincing. Siguro yun yung interesting fact tungkol sa akin, I guess. Na-mention kanina ni Sushi yung pagiging competitive. Uh-huh. Kapag narinig ko yung word na competitive, isa lang yung sumasagi sa isip kong pangalan. Ano? Sunny. Ah. So, Sunny, introduce yourself. Wait ko eh. Masus. Ayan, ano ba introduction ko? Umulan, ano ba yan? Pero I have to into introduction, pero kung like sa Mewtwo, yung introduction is like, umara bumagyo, Sunny pa din ako. I mean, wala naman akong choice, so yun. Ikaw sulat nito. Oh my God. Siyempre, kapag bumagyo, mag-iiba ako ng pangalan. Pero yung isa kong introduction is, Sunny, anata no ichiban desu. Yes, wala kang choice. Ako yung number 1. Anyways, ano ba? Introduction, name and personality type. Like, a year ago, I was INTJ. Pero this year, nag-retake ako, ENFP na ako. Sabi ko, laki nung tinalon ko. And hindi ko rin alam, napapatanong din ako sa sarili ko, bakit bigla ako na parang naging extroverted? Like, thanks pandemic. But yes, parang ang dami kasing nakapaligid sa akin na hindi marunong magsalita or hindi magaling makipag-communicate verbally. Tapos parang ako yung, hindi naman sa pinipilit, pero parang alam mo yung, you
you find the need na someone has to step in. So, kung lahat kayo introverted talaga, like sa circle of friends mo, parang walang mangyayari, ganun. So, parang sa akin, sayang yung time, parang dapat nagbabanding tayo, dapat nag-uusap tayo. So, parang siguro dun na rin na-train yun. Tapos, siguro sa school na rin, since I transferred schools as well, and etong school na to, mas maraming introverts dito, kasi mas artistic sila. But then, ayun, I find the need to adjust, and I think it's not a bad thing din naman na maging more, sociable, and ikaw madalas i-initiate ng discussions, ganyan. So, I think it's a good, parang good improvement sa personality ko, I guess. Pero lahat naman may backlash eh. So, ayun. Anyways, ano ba? Where did you spend the majority of your childhood? So, kung sa kanila, sa bahay, ako po kasi, I actually, pinanganak ako sa Manila, but then, nung 4 ako, permanently, dun na ako sa province, because my mother is OFW, tapos si Papa is like, sobrang aga umuuwi, tsaka umaalis for work. So, parang literal wala na siyang oras sa bahay para bantayan kami ni ate. And then, ayaw rin nilang mag-maid dati kasi wala na silang tiwala sa mga katulong kasi hindi rin naman kami binabantayan na maigi. So, parang they resorted na, sa probinsya na lang kayo kasama yung grandparents. So, at least mababantayan kami ng mga grandparents namin. At the same time, mababantayan namin sila as matatanda kasi hindi sila marunong mag-cellphone, walang kahit na ano. So, ayun, I spend most of my time sa bakuran, sa bukid, kasama yung nakikipag-usap sa mga kambing, tsaka mga kalabaw. So, like, literally, parang ako talaga probinsya na kaya sa aming tatlo, ako talaga yung pinakatan na member. So, as well, ayun, sa kanila, nakadating sila ng yung sa mga division representative. Sa akin, nakaka-frustrate lang kasi during elementary din, I was very sporty as well, and sumasali rin ako ng mga MTAP, tapos nakikipag-compete ako ng mga ng mathematics, storytelling as well. Pero pagdating nung nananalo ako ng district meet, pero syempre kapag kailangan na ng area meet, di ba lalayo na. So, syempre hindi kami mayaman dati. So, ba't ako naiiyakan ba yan? Wala kasi kaming pera pang transport. Kasi ang sagot lang nila sa inyo is yung sasakyan nyo. Minsan pa nga, babayaran nyo pa yung sasakyan eh. So, babayadan nyo yun, yung pagkain pa, tapos yung anxiety pa ng lolo-lola ko na, ang layo-layo niya, pag may nangyari sa'yo, sino ang sa'yo doon? Pag may nangyari ba sa'yo, kahit sabihin natin yung teacher mo, wala kayong magagawa. Anong sabihin ng mama mo kapag may nangyari sa'yo? So, ganun. So, parang conflict. Natutuwa ako kasi syempre may achievement sila. So, parang sa akin, parang nakakalungkot lang kasi yun nga, yung opportunities, tsaka yung kung ano yung meron sila, wala ako noon that time. So, don't have the money, and hindi ganun din kaluwag yung mga grandparents ko sa akin. So, kahit na may talent ako, sobrang nagta-track and field din ako dati. Like, running for area meet sana ako, kaso yun nga, ayaw ako payagan ng grandparents ko kasi super layo talaga. Like, nandun siya central. Sa Isabela po kasi ako. So, like, super like from Quirino, kung saan yung bayan. Yung bayan ko is Quirino. Tapos, ang area meet is like sa central, around Ilagan, Santiago, ganyan. Sobrang layo sa amin. So, ang hirap. Ayun. Ang sad naman nung akin. Ako yung pinaka-jolly sa group. Tapos, ang sad nung story ko. Ano ba yun? Ganon daw yun eh. Minsan yung mga comedian or yung mga sila yung may pinaka-sad. Pero parang hindi naman sad yung sa kanya kasi despite yung mga hardship niya, di ba? Nandyan ka ngayon, di ba? True. I mean, I'm grateful of those as well kasi nakalungkot naman tong batang. Ayun. Tapos, pagdating ko ng high school, nasa probinsya pa rin ako. But then, pagdating ng grade 10 ko, I had this moment na, alam mo yung feeling na ready ka nang graduate with your friends. Tapos, yung sabay-sabay kayong pupunta sa retreat bago kayo mag-graduate. Tapos, makikita niyo yung isa't isa na nakatoga kayo. Wala ako nun. Kasi like, grade 10, kung kailan pag-graduate ako, bigla akong pinatransfer sa Manila. And lahat ng mga parang in-envision ko with my friends na before kayo mag-graduate, dapat ito yung ma-achieve namin, ganito, ganyan. Hindi ko nagawa yun kasi due to family problems and conflicts. Kasi parang I have, basta, it's a very personal issue, but then hindi na ako pwede makabalik dun sa province kasi baka saktan ako physically. So, ayun. Kaya iningatan ni mama na hindi na ako mag-i-stay doon while nag-aaral ako. So, pinapunta na ako dito. Even though, parang, alam mo, gusto kong maging impractical na. Gusto kong magtapos kasama mga kaibigan ko, paano yung mga pangako ko with them, ganyan-ganyan. Hindi ko na matutupad. Tapos, pupunta ako ng Maynila. Wala akong bagong salta ako sa Maynila. I mean, pupunta ako ng Maynila every vacation, but then, hindi ko alam kung paano yung mga estudyante dito. Hindi ko alam kung ano yung daily living dito. So, pagpunta ko dito ng Maynila, like, very first year, that was 2015, I guess, na budol ako ng tablet. Yung tablet ko was taken away from me. Sa Quiapo area yon. Tapos, nasnatchan ako ng cellphone sa bus kasi nagmamadali akong pumasok ng school. Kasi literal na pag nagising
gising ako ng mga 6, wala na talaga. I'm dead. Hindi na makakapasok sa school. Tapos, I got smart shamed din as well nung grade 10. Na smart shamed ako and binubuli ako right in front of my eyes. Pero technically, di ko kasi sila naiintindihan ng buo kasi ibang language yung ginagamit nila. So, parang may language barrier. But then, kahit iba yung sinasalita ng mga kaklase mo na language, mararamdaman mo na parang, ano ba yan? Hindi naman tayo pinapakopyahan. Mga ganun. Kaya sobrang first year ko dito sa Maynila, nag-stay for good ako. Grabe, parang, mental attack. Talaga, more on, ang dami kong kailangang i-adjust kasi nga, syempre, iba yung kinalakhan kong environment tsaka tradition. So, parang, pag dito, may iniwan ka lang na phone dito, dyan, wala, parang malingon ka lang, wala na. Pag sa probinsya, parang kahit iwan mo dun, walang may pake, parang ganun, parang kahit iwan mo lang dyan sa daan. So, parang sobrang, first, pagpunta ko sa Manila, sobrang naging cautious ako, sobrang kailangan mong maging alert all the time. Even though until now, hindi pa naman ako perfect for this city, but then I have to make do and consistently learning pa din. Until, ano pa ba ngayon? Ngayon medyo okay naman na ako. I got used to commuting and a lot of like city hustle. Ayun, sobrang ang hirap lang dito kasi gusto kong unang sabihin, ang mahal ng gulay sa Maynila. Gusto, yun po yung una. May mga nakikinig Totoo dito. yan, May totoo. mga nakikinig dito na yung mga naka-assign mamalengke sa mga pamamahay nila. Diyos ko, yung malunggay, 5 piso, kinukuha ko lang yan sa bakuran. Minsan, malunggay, 10 piso. Tapos yung kangkong, pinupulot ko lang sa daan yun eh. Tapos, bibenta dito, 10, 15. Bakit ganun? Bente nga sa amin ni Kangkong. Oo, diba? Sabi ko, parang, yun lang talaga, yung pinakauna ko napansin pagpunta ko dito sa Maynila, maliban sa snatchan ako ng phone, ganun. Also, ano po, nag-share lang ako, funny thing. Nawalan ako ng tablet tsaka phone. Yung parents ko, and this is why I love my parents so bad, instead na pagalitan ako, tinawanan po ako ng papa ko. Habang iniyakan ko siya, nihinag ko yung papa ko, tapos nawala yung phone ko, tapos hindi ako pumasok ng first subject ko nun, kasi sobrang depressed ko na, parang ang mahal nung phone, tapos parang nanghihina ako na, binigay sa akin yung phone, tapos nawala ako ng ganun-ganun, tapos tumawa yung papa ko sa akin, ngayon alam mo na. Tapos alam mo yung ina-expect kong yung prepared na akong magalitan, papagalitan, tapos sabi niya, ngayon alam mo na. Parang mas na-offend pa ako nung tinawanan niya ako. Mas umiyak pa ako eh. Pero ayun, it's just parenting diff, diba? Pero at least yung parang yung comfort niya na yun, na parang my father trusts me so much na alam niyang hindi ko na uulitin, which is hindi pa naman naulit. Sana. Ayun. Like, until now, ina-apply ko lahat ng mga natutunan ko sa buhay. I mean, alam ko naman lahat naman tayo ganun. But then, ayun, kung ano man yung dumaan sa buhay natin na hardships, kung ano man yung mga barriers na nandyan, it's for you to conquer, it's for you to knock them all down. Kasi kung titigil ka, wala na, matigil na lang yung buhay mo. I think those challenges will make you stronger. Those challenges will make your life more exciting kasi if it goes well, if it is going all according to your plan, then it's almost like you're not living at all. Ano pa ba yung kulang? Ang dami ko na sinabi. Ang dadaldal natin. Anong oras? Daldal natin eh. Anong oras na? Si Sunny talaga. Okay lang yan. Ayun, teka lang. Fast run. What are your talents and usual hobbies? Photography, video, music. I love cooking. I love eating. I love everything that actually halos lahat ng parang ginagawa ko ng wholeheartedly or like nakikita ko sa ibang tao na parang feeling ko magagamit ko din. I do it. Parang ang bilis mapik ng interest ko eh. So gagawin ko na lang siya. Interesting fact. Sobrang daldal niya po. madali na Like, po she always talks over us kapag nagdi-Discord call kami. Tapos, lagi siyang sumisigaw. Oh my God! Hindi kasi testing po ng mic yun. Testing ng mic! Ayan, ganyan po. Ganyan na ganyan po. Hinisigaw niya lagi. Ano kasi yun? Eardrums namin nababasa. Baka kasi inaantok na sila. Hindi, so, dapat siya, 20% na lang Oo, sa Discord. very, very low na yung, hindi na namin siya sinasabihan, wala namang nangyayari eh. Binababaan na lang namin automatic. Tapos pag binabaan nila, bababaan ko rin yung boss ko para balik nila. Tapos Tapos mag-iingay malakas ulit. Mag-iingay ulit. Ay, pareho tayo. Yun din yung interesting fact. Pag pumapasok ako madalas sa Discord, kahit saan eh, parang, lalo kung mga close ko yung tao, parang either sisigaw ako or basta something loud, para lang, hey, I'm here. Parang ganon. Yung mga iba kasi naka-do not disturb, hindi marinig na pumasok ka. So, pag may tumigaw, Sunny. Parang ganon. Kailangan po ng volume Oo. warning nitong podcast. Yes po, salamat. Pa-equalize na lang po. Thank you. Ano ba? Interesting fact kay Klo kasi ayaw niya nang masyadong matamis. Ako naman sobrang matamis. Pero ayoko nang, in contrary to that, ayoko nang masyadong manghang tsaka yung bitter. Para ako masusuka. Anyways, tsaka madalas nag-hibernate ako kapag after stressful event. Parang like buong araw hindi ako online or buong araw tulog ako. Minsan papansin ko yung sleep ko is
like 20 hours straight or parang 13 hours break. Di ba after 13 hours, inom ako tubig, tas matulog ako ulit. Para akong natulog ng after another day. So paggising ko, para akong nag-skip ng isang araw sa isang buong kalendaryo ko. Natulog lang ako. Ganun. Pero bakit one style lang yung sleep mo? Maganda nga yung ganun eh. Ang nga po nagbe-burst sleeping ako, tsaka nagbe-burst eating din ako. Parang minsan ayoko kumain, tas mamaya, pag kumain ako, parang kakain, parang pang whole week, ganun. Okay nga yung skill na yun eh. Di ba? Para pag Feb 13 ng 11:59, tulog ka na, di ba? Pagkagising mo, February 15 na, di ba? Oh my goodness. Pwede kang mag-skip ng isang Saya. araw sa isang taon. Pag may ayaw kang araw, kunyari yung kunwari meron kayong iniiwasan na na date, kunyari yung mansari niyo ng ex niyo. Parang hindi mo maalala. I'm a responsible adult and I cannot afford to do that. Paggising mo, may trabaho ka na, no? So yun mga ka-Pounda, kilala na natin yung Sobra po. tatlong to. Opo. Daldal namin, di ba? So, pero ipakilala nyo naman yung as a whole na, yung Mewtwo. Kumbaga, yung group nyo, like, paano kayo nagsimula, sino yung nag-initiate, ganun. Like, you can mention din yung previous group kasi since, based on my personal research, galing kayo dun sa former, Chow. So, ano yung mga goals nyo rin coming to this group? Like, bakit kayo nag-rebrand? Bakit di kayo nag-relaunch as Chow na lang, ganun. Then, bakit Mewtwo yung pangalan nyo? Like, bakit MJU tapos may colon, tapos Z, ganun. Ayun. So, Ikaw na bahala. Okay lang maging mahaba po to. Simulan po natin Sige sa po. umpisa. Ayun. Genesis. Pakisabi na lang pagtapos na. Hindi kasi magbabasa lang papasok ako. na lang sila kapag pag CH4U si Klo. Tapos, di ba nag-start siya sa CH4U? I was actually invited by Yuriko to join that group. And during that time, ang talagang pinaka-founding members ng CH4U is sila Yuriko, sila si Kim, tsaka si Ate Maika. So, that time, parang, syempre, meron pang direction yung group kasi andun yung mga founder members. Pero nung naglalagas-lagas na nung nawala na si Kimwee, nawala na rin si Ate Maika, tapos si Yuriko na lang yung nandun. During that time na nag-Idol Matsuri sa Makati, actually sabi ni Yuriko sa akin, parang yun na yung last. Basta malunch lang yung mga original songs kasi that's the first time na pinerform namin yung Mithiin tsaka yung Love for You. Tapos talagang we're barely hanging there kasi parang ang hirap din na maging indie kasi nga hindi naman kayo mayaman tapos lahat kayo mga estudyante pa and lahat kami mga grade conscious. So parang hirap talagang pagsabayin. Tapos that time nag-offer, hindi ko alam kung paano na-meet ni Yuriko exactly si Kuya Nats, but then si Kuya Nats talagang redemption art talaga. Tapos ayun, pinamit din sa akin ni Yuriko si Kuya Nats. Tapos nag-offer si Kuya Nats kung pwede siyang tumulong na ayusin yung group kasi ayun nga parang may potential daw yung CH4U. Tapos yun, nakakatuwa lang kasi after nga i-offer ni Kuya Nats yung pagmamanage sa CH4U, it actually got better. Tapos na-fix namin yung pagiging mas organized when it comes to organizing the group, yung mga files din yung mga files namin, documentation namin. Tapos ayun din, later on na-scout si Klo tsaka si Chiyuki. Tapos ayun, naging 4-member kami ulit. Tapos fast forward, nung nag-graduate na si Yuriko due to many reasons na we can't mention here, but nung nag-graduate si Yuriko, tapos parang napaisip kami, syempre wala na yung founding members, di ba? Parang ang lost in direction na siya. Parang bakit ba rin ba tayo si H4U? Bakit Chow pa rin? Bakit ganun? Parang we want something na parang mas in line with our with our vision. Na kaming natitira. So parang kaysa i-continue namin yung gusto ng mga members na wala na. We want to have something for ourselves na rin. Since tapos nag-pandemic, diba ang daming nangyari. Tapos parang we took that opportunity as well to think about ourselves din. Kaya during nung 2020 ba yun? Kailan tayo nag-graduate sa CH4U? I can't remember. Basta New Year's night yun. Last stream kami. Oh, like literally last, ano yung Year-end party. Year-end party. Year-end party kami without telling anyone na magdi-disband na yung group. Kasi parang, ngayon lang natin sasabihin to, no? Pwede ba sabihin? Yung like, kasi sinabay namin, di ba sabi year-end party. End party. So parang yung naka-capital yung end. Oo, like, i-capital yung end. And like, it's something na year-end namin yung taon. And at the same time, we will be ending something na hindi nila alam. So parang, ang daming na-shock na, hala, ba't kayo mag-graduate? Tapos parang na-shock talaga sila. To the point na. Parang hindi kami nag-think through na, oh my God, marami magiging emotional. Oo.
Tapos, wala, parang I feel guilty, but then parang natuwa ako kasi parang sa akin parang parang ayaw ko, is it me na parang mababala yung confidence ko or parang nararamdaman ko kasi we're not that famous as well. Pero dun ko lang rin na-realize na it doesn't matter how famous you are. What matters the most is that meron kang nai-inspire, meron kang taong nare-reach. Ganun. Parang through time na lang talaga kung gaano karami yung may-reach mong tao eh. Tapos, nung nag-year-end party, actually, before parang napagplanuhan yung year-end party na yun, nag-iisip na kami kung paano kami magre-rebrand that time. Matagal namin siyang pinag-isipan talaga kung isasama namin sa pag-end ng 2020 yung end ng CH4U. So, parang pinag-isipan namin siya ng matagal. Alam ko kasi nung year-end party na yun, kung available pa ba yung stream na yun sa Facebook? Hindi na, no? Basta na ilang na-emphasize yun doon sa stream na yun na parang as a door closes. When a door closes, another one opens. Oo, yun. That one. Yun yung in-emphasize nila sa stream. So, basta, nung nag-end yung CH4U, we have Musekiss in mind na, pero dati wala pa yung name. Basta alam lang namin, may plano na kami for ourselves na parang, etong ganito, na parang hindi na siya idol group, na parang hindi kami matatali dun sa fact na idol kayo, dapat ganito kayo kapita-pitagan, dapat cute kayo, dapat pure kayo, ganyan. Parang, in this time kasi, you need to, parang mag-adapt ka dun sa generation na to. Parang, ang dami na kasing ganong klase ng idols. And dito sa Philippines is like, sobrang hindi pa rin naman sikat yung parang J-pop style of idol. So parang, kung mapupunta pa rin naman kami dun sa parang idol category, pero we're not exactly yung typical idol that you will see out there. We want something very, very different. I mean, syempre gusto namin maging cute daw. Sila na po gusto yung namin gusto maging cute, but then, parang gusto namin na parang quirky, something funny, na alam mo yun, yung cute kayo pero nakakatawa kayo at the same time. Kaya natutuwa ako kasi nga parang may mga meme makers kami sa group. Ako lang talaga hindi marunong mag-meme dito. Pero, di rin. Based dun sa yung Valentine's content nyo, ang kulit-kulit nung nyo. Opo, makulit lang po ako pero hindi po ako nag-meme. As in, nagwawala siya nung sa basketball, ganun siya. Kailan tayo ng Musekiss? Oh my God, last I can't year. remember. Last year Members natin, we are. diba? Last year natin Ni-reveal. Tapos, parang Last year alam ko lang. meron na silang clue na kami yun, but then, Pero yung pa rin, yung excitement ng mga tao na nakita nila yung faces namin. Nandun pa rin. Thank you, guys. andun pa rin sila, nakakatuwa. About sa name naman. Oh my God, ang tagal namin pinag-isipan yun. Ilang Away-away buwan pa din. kami. Nagpapasapasahan kami, sino ba gagawa? Tapos ako na, alam nyo ba, nung sinulat ko yung parang yung write-up ko about doon, naglalaba ako nun eh. Yung naghihintay lang ako tapos habang sinusulat ko siya, nung washing machine. Kasi yung Musekiss, actually, nagsimula siya. Hindi pa kasi namin siya masyado ginagamit kasi wala pa tayo masyadong, nung that time na nag-perform kami, wala kasi kami masyadong MCing. So, talagang perform lang yun. Pero, we want to include sana sa group introduction namin yung Musubino Kizuna. Yun talaga yung pinaka full group name namin. Musubino Kizuna. Kaya siya, Musekiss. Actually, Musekiss, di ba parang, Musubino Kizuna is Musekiss. So, parang Musekiss. Yun yung Parang nangyari. shortcut, no? Oo, shortcut. Tapos yung Musekiss, sinortcut pa kaya naging Mewtwo. So, parang shortcut, ganun. May Parang nickname ng Musekiss yung pa Mewtwo. yung kaya siya written as MJUZ tapos may colon tapos U. Tama ba yun? Hindi, Oh my God. MJU. MJU. Nako, Oh my God. Kahit sarili pong Oh my God, members. I'm going to Siya yung gumawa ng graphics. Nakalimutan niya. Anyways, it spelled like that kasi siya, parang Yun yung pronunciation ng Muse. Ng Muse. ng muse for the music. Oo nga, no? Muse. Yun yung Parang So gusto lang hindi namin siya, i-relate. So, nagkataon lang talaga na yung Mewtwo is medyo katunog niya yung Cho. Mewtwo. So, ang weird din kasi yung parang, bang tawag doon? Fandom name? Oo, Chomodachi de siya. Chomodachi yung tawag sa mga fans. Ngayon, wait, no, we still have... Hindi, Chomodachi kasi yung tawag natin nung una. Tapos nagbiro kami na nung uy, may bago tayong pangalan. Chomodachi. Ang laki na pinagkaiba. Alam ko pinagkaiba. Oh my God. So, parang, Nagbawas ka lang ng isang letra ang dami mong ginawa. Wala pa namang fandom name. Wala pang fandom name. Wala na kayo to decide on you guys. Ang dami mong ginawa. Wala pa namang fandom name. Wala pang fandom name. Wala na kayo to decide on you guys. This is actually Sunny's second appearance sa podcast natin. Pero the first one was
actually the Spotlight pa, diba? Sa Yung radio, episode sa YT 3. pa yun. Oo. Which is a different show. So, yung mga next na mangyayari dito, medyo familiar sa'yo. Yes. So, time for the... Ano, saan ka nakatingin? Sa kinakount ko yung tiles nung Okay. Okay, I can relate. Distracted po si Chloe. Distracted siya. Binibilang niya yung tile nung fabric. So, ayun, time for the first mini game. Laglagan with Captain Panda. This is somewhat, I should say, similar dun sa, though medyo iniba ko yung, mga Yeah. scenario, of course, para, pa rin, applicable dun sa group nyo ngayon. So, bounded kayo, either si Clove, si Sushi, or si Sunny yung sasagot nyo. You can also pick yourself. Imagine nyo, na-invite ang Muse Kiss na mag-perform sa Anime Los Angeles next year. Wow, sana all. Sige. Wow. Kayo nga yun eh. Ayaw nga pala. Kaya may meeting sila sa isang restaurant sa BGC. Andun na halos lahat pero may isang naligaw at di makita yung venue. Sino kaya yung member na yun? Clove. Naligaw? Oo, naligaw. Ako na yun, probably. I have no sense of direction. Unless, parang repeatedly ko na dinaanan yung lugar na yun. Siyempre, matutunan ko na yung place na yun. Pero pag bagong place, Yeah, first time. first time. No, I'm bad at reading maps. I'm bad at reading directions. So, I'm gonna get lost. Ano masasabi niya doon? Ako, parang siya din yung unang pumasok sa isip ko si Chloe. Kasi parang feeling ko lahat naman kami nag-Google Maps. Kasi itinanong ko, sarili, sino ba hindi marunong magbasa ng Google Maps? Kasi kanina, share ko lang, kasi before kami punta dito, diba nag-Grab? Sabi ko siya yung mag-book ng Grab. Tapos it took her like 10 minutes na, hindi pa rin siya nakakapag-book. Iniikot-ikot niya yung mapa ng Grab. Yeah, I can. Ayun lang, si Chloe. Yan na po, si Chloe nga. Okay, Ayun na po. unanimous decision. Okay. So, ayun na. Nakatambay na daw ang Muse Kiss sa NAIA Terminal 1. 1 naman. Wow. Last time, Terminal 3 Medyo level up tayo ngayon. Let's go. Since malapit na din ang boarding time. Kaya lang, pinagtitinginan sila ng mga tao kasi ang lakas tumawa ng isa dun sa Just for Laughs na show. Sino kaya yung member na yun? Tumawa na po. Tumawa na po. Sino yung Nagsimula na po. Nagsimula. Hindi na po namin kailangan sabihin kung sino yun. Pero, Feeling ko ako. Ay, hindi. Feeling ko si Chloe. Joke lang. Hindi ako po talaga yun. I vote to evict myself. Unanimous Ayun po. decision. So, you have the chance to defend yourself or Wala. evict yourself. Hindi pa nga po kayo natatapos, tumawa na ako. So, si Sunny, agree, Yes. Sushi. Yeah. Yes. Feeling ko si Ate Sushi kapag tatawa na ganun lang. Yung gagawin bilang tapos na. Oo nga, ngayon lang nangyari. Oh. Parang yung tawa ni Ate Sushi para tapos na. Okay na. Bilis, di ba? Bilis siya makamove on. Sana all. Ay! Biglang ganun. Sige po. Okay, next. Pagkarating, nakarating na raw ay sa venue. Pinababa lang yung gamit nyo sa hotel room. Knox, di ba? Knox Siyempre. Wow. Siyempre. Usapan lang naman di ba? Pero malay nyo, magkatotoo, di ba? Let's go. manifest. Tapos pinatawag agad sila para sa isang press conference. Wow, friends ko nga dyan. Kaya lang may isang member na nagpanggap na hindi nakakaintindi ng English para lang makaiwas kasi nahihiya siya. Sino kaya yung member na yun? Ang hirap. Ang hirap. Ako, parang wala. 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 Sa daldal po namin ito, parang feeling ko wala. Yeah. Si Ate Sushi kasi, parang hindi mo siya magsasalita. Pero pag may Kailangan chance siyang magsasalita. parang kunyari, kung binato sa kanya, hindi niya na babato pabalik, maliban na lang kung something brainstorming yung mga ideas namin. Pass. Lahat kayo nice magpapasahan. pass. Pero kung like yung mga Q&A press con, I think walang magpapasahan sa amin. Walang mahihiya, I guess. Next na one. But maybe That's I can good. do it like to just mess with them. Oo. Or like, Ay, pwede. or Hindi alam ako mo yung magsasalita marunong si Chloe, tapos yung mga malalalim na English, kailangan ko mag-Google. Oo, feeling O ko kasi ganun saan yung mga yun. malalalim na Tagalog Oo, kaya ako pag Tagalog, pag siya tinagalog ko, ewan ko dito. Mga Ako Tagalog, si Chloe English talaga. Pag nagsasalita siya like, sa Discord, may sinasabi siyang mga procure, yung sinabi niya nung Friday, nung nag-meeting kami, procure, Google. Like, in a daily basis, hindi ko naririnig yung procure na yun na word. So, sa kanya, parang, pati si Kuya Nats naman, nag-umagri siya kaagad, parang nagkakaintindihan sila. So, parang na-alien ako doon. Ano yung procure? Ako lang yung nag-Google. So, ayun, ganun po sila. So magaling ka so mga deep Tagalog words. Opo, Mamaya madalas. meron ako sa i-consult. Yay! Kasi gusto ko pa talaga ng mga tula. Pero but lately, I don't write like poems anymore. Anyways, Okay. let's go. Punta na nito yung LA. So, natapos na yung press conference. So, pagbalik nila sa hotel room, nalaman nila na 2 kama lang pala yung offered sa hotel.
hotel. Ayun lang. Okay. Okay lang yan. Kasi Wala nagkaroon ng misunderstanding between the organizer and the hotel. At ubos na yung extra bed nila. No questions asked si Sushi yung katabi ko. Sino yung member na walang katabi? Ako Siya. Si Sushi, ayoko katabi to, I swear. Sushi, sinong gusto mong katabi? Ako kahit sino okay lang. Hindi kayo si Ate Sushi, kapag katabi mo Straight lang naman ako eh. So, Pero alam ko talaga ayaw katabi ni Klo. Kasi makulit po ako Opo. matulog. Nung una kami magkakatabi matulog, akala ko yung question nga kung paano tayo matutulog. Though, kaya namin isandwich yung sarili namin sa isang kama. totoo. But then, alam mo yung first time namin like sleeping together, parang ang ayos ko pa matulog. Like, naka-straight akong natulog, naka-straight akong gumising. Kasi the more na mas nagiging close kami, tapos comfortable with each other, the more na akong natutulog, tapos natulog akong straight. Paggising ko, nandun na ako sa tiyan ni Ate Sushi. Totoo. Tapos yung pa ako nandun na sa paa ni Klo. Ganun. Totoo. Oh my God. Kasi ako yung nasa Tapos gitna. baka ano, Sinasandwich nila ako sa gitna. Oh, Kaya parang mag-stay siya doon. pagising ko, para kaming letter N. Pag ganun po. Ako yung nasa gitna. Tapos sinisiksik ko pa yung sarili ko sa gilid kasi baka nasisikipan si Sushi kasi maliit lang yung space. Ay baka nasisikipan si Sunny kaya siya galaw ng galaw. Ay hindi. Mas lalo kanyang tapos turns out same din ng parang same din ng decision si Sushi. Ginilid niya din yung sarili niya para may space pa sa Si Sunny sa gitna. So, parang yung space nila parang mga tig 15% lang nila. Tapos yung Nasa nakatang sobrang 70% gilid na gilid. Pero hindi ko pa talaga sinasadya yung parang may something nangyayari sa subconsciousness ko. Pagising ko ganun na ako. Kasi like one time natulog. Alam ko tayong dalawa lang yata yung magkasama noon. Tapos yung natulog. yung Tapos nagising ako, like nandito na siya sa balikat Hindi ko alam yun. Tapos nakatulog ulit ako. Tapos nang pagising ko, nasa tiyan ko naman na si Sunny. alam ko yun yung time na hindi nakapunta si Klo ng Sabado, no? Like tayong dalawa lang magkasama noon. Like, ganun po kakulit si Sunny. Hindi ko pa talaga alam. Sarap kasi matulog eh. Ang mga malupit dyan, kunyari yung ulo mo. Ulo mo yung nandun, tapos nasa ilalim, nakabaliktad ka na. Diba? Malapit na po, nangalahati na nga nung time. Pa-180 na. Baka nag-acrobatic siya sa niya. Sa panaginip. Ano po kasi stretching, ay kasi yung subconsciousness mo nagte-training ka, ganon. Getting ready. Malapit na ang performance. Biglang performance day niya pala nun. Malapit na ang performance ng Muse Kiss sa main stage. Pero, natanong na ata namin sa'yo to eh. Pero sige, ulitin na lang. Pero kinakabahan yung mga members. Pero may isa sa kanila na nilapitan yung ibang members, pinakalma. Dati kasi last time, ikaw. Pero ngayon, na iba na yung mga kasama mo, ikaw pa rin ba? Or... I think, si Sushi lalapitan ko. tinatanong kasi kung sino yung lalapit. Sino yung lalapit? Hindi, lalapitan mo siya tapos iiwas siya sa'yo. I mean, kung may lapitan niya si Ate Sushi, tapos si Ate Sushi walang sasabihin. To ako na lang ilalapit sa kanila para, di ba? Pwede. Oh. May point. May point. But I still want Sushi to comfort. Tapos yung Pero nangangawit na yung mukha ko. tawa kasing tao. Gusto ko yung medyo logical mag-isip. Kakatapos lang ng performance ng Muse Kiss, kaya diretso sila sa meet and greet session nila. Oh. Kaya pupunta ka dun, for sure. Kaya lang, sa sobrang tagal at dami ng mga nagpapapicture, may isang member na nagsuot na lang ng face mask kasi ngalay na siya humupiti. So, sino yung member na yun? Ako na to. Ito, si Sushi. Ayun na nga. Mabilis. Hindi mo mabilis. naman, Like Kasi pag like, kahit nga sa pagsasalita, like pag sobrang tagal ko na nagsasalita, is nangangali na kagad yung pangako. So, pag nakangiti din, ganun din siguro. Mas masahol pag nakangiti. Syempre nakangiti ka nagsasalita. O di kaya baka pag sinumpong na si Ate Sushi ng migraine niya, tapos nakasmile pa din siya yung... Yun lang. So, mag-face mask na lang siya para hindi awkward. Pero nakita ko sa intro ni Sushi dun sa parang intro yung intro graphic card. niya. Po. Ano yung mga gamot doon? Ang daming gamot. Alaksan, Puro mga painkillers lang. Dolfenal ba yun? Painkiller lahat yun. Mga painkillers lang po for migraine. Like, una nag-start to sa mefenamic acid. Mga Dolfenal lang. Tapos, 250 milligrams lang. Tapos, tumaas sa 500 milligrams. Tapos, naging Alaxan na. Tapos, ibuprofen na Pucha. medical. Like, pataas ng pataas yung ko. Pataas ng pataas. Ayun. Like, hindi na niya kaya. Nai-immune ako. So, tumataas yung tolerance ko sa painkillers. So, kailangan ko na ng sobrang tindi. Pwede pala yun, magka-tolerance sa Yeah. mga Sa sakit. mga gamot. Oo, Ganun. mga gamot. Hindi sa sakit. Hindi sa sakit. Grabe. Anyway, okay, next tayo. Ang sakit naman. Okay, last na pala to. Pauwi na ang Muse Kiss sa Pilipinas. Kaya lang nung nasa check-in counter na, nagbayad yung isang member na extra charge para sa isang bagay na puno ng mga merch.
mula dun sa Anime Los Angeles. Sino kaya yung member na yun? Hindi ako. Feeling ko si Chloe. Mahilig ka sa Si Chloe, mga si Chloe. stuff. ganun. Hindi, parang feeling ko sa lahat ng bibili ng merch, siya talaga. Si Chloe. Para sa akin din. Wala akong, I have no money. Sige. I have May isa tayo merch. Yeah, May isa, mga sa outlet store, ganun. Mga damit, outlet store. ganun. Si Chloe pa rin. Siya din? Parang feeling ko si Chloe pa din. Si Chloe pa rin. Mm-mm. Tapos kunyari may mga cosplayer din dun tsaka ibang mga mga ibang anime stuff. Feeling ko siya pa din eh. Si Chloe talaga. Oh my God. Tsaka si Chloe kasi mahilig din siyang magbumili ng mga stuff para sa mga friends niya. So I guess siguro magbibili siya ng mga Talaga? parang Friends na tayo, di ba? Oh no. I don't have anything with me right now. Parang pag before siya uuwi, bilhin ko si ganito. Super thoughtful. Hindi ko alam. Ngayon alam mo na. Kasi parang kasi I have this kind of, I have to buy something that I can wear. So I'll buy earrings. Kasi yun yung pinaka-cheapest, that yun yung pinaka-easiest to wear, to buy. Kasi they're really cute and they're really small. They're easy to like carry, easy to store. Tapos, ayun. So parang remembrance ko sa convention na yun, I'll buy in earrings from someone. Tapos hanggang dun lang yung purchase ko, earrings. Kung mabudol man Ay, ako. bakit parang disagreement silang Oh dalawa? my God. Paano? Yung kay Ate Charis. bumili siya ng prints ni Ate Charis. Pumunta kami sa booth ni Ate Charis parang nagwawala siya. Opo, nag-fangirl po siya doon. nag-fangirl siya. Malala. May video po kami. May proof po kami. It's only tuwang-tuwa po one siya. thing. Okay, the second time that Cheres was invited to an event, hindi na ako nakapila no kasi busy tayo. I know my priorities, okay? Oo nga. Hindi, kasi mahaba lang talaga pila nun. Ni Ate Charis. Oo. Pero at Sa least nakabili pa conquest din. yun? Na, yun? Na cosplay Matsuri. Cosplay mania, Cosplay diba? Yung PH. Cosplay mania yung nung Yung bumili ka ng prints. nakapag-meet and greet talaga ako with Ate Cheres. Hi, Ate Cheres. Sige, sisend namin sa No, kanya. stop. Don't. Yan na. Don't. Tapos, yung second time na, hindi na ako na parang pumila nun kasi may gagawin din kami to. Sobrang haba ng pila. Tapos, natapos na lang, hindi ko na siya nalapitan. So, okay, next time na lang po. Hello, Ate Charis. Hello, Ate Charis, kung nakikinig ka po. So, tapos na yung minigame natin. Hindi. Kasi, supposed to be 2 tanong to, kaya lang yung first question dito sa mga itatanong ko, nasagot nyo na kanina. Grabe. Yung about sa idol group versus performing group. So, doon kayo more on sa performing group, diba? Ganon. State nyo na rin yung reason. So, mag-move on tayo dun sa second question. Para sa inyo, ano ba yung biggest challenges that you've faced? Huwag monetary kasi given naman yun eh. Kasi, Yun lang talaga Sa ulat namin eh. issue namin pera. Opo. nung nagsisimula pa lang kayo, like, how do you compare this with the challenges na ngayon na you're facing sa grupo? Doesn't have to be related to Musekis. Ako may sagot ako dyan. Ano yan? I think yung time. Yeah. Kasi like, nag-work kami ni Chloe, si Sunny nasa school, so like, hindi namin magawa yung mga bagay na gusto namin gawin. Hindi kami ganun ka-active din. Hindi namin ma-produce yung mga gusto namin i-produce agad-agad kasi wala kaming time masyado. I guess, ayun. We manage naman. Ayun nga lang, hindi kami masyadong makalagay ng output kung ano man yung lalagyan namin ng output. Pero understandable naman kasi we're independent group tapos hindi lang naman kami yung ganito. Everyone else is like too busy to the work. Sobrang busy nila sa school. So, okay lang. Yeah, considering tatlo lang kayo, so medyo Yeah, parang manageable pa. Yung iba, 8. Like, paano kaya yan, diba? Kaya yun din Grabe. iniisip rin namin when it comes sa group members. Kasi to be honest, mas maganda talaga mag-perform pag marami kasi lalo sa choreo maganda tsaka mas makapal yung vocals pag nagkataon. Kaso nga, lalo kung independent kayo and you have to manage yourselves. Syempre, hindi naman kami sumasahod doing this eh. So, really, parang passion thing lang siya na kahit yung dadalawang weekend to rest is ginugugol namin for practice, ganyan, madalas. So, sobrang hirap mag-manage talaga. Kaya, matagal nga mag-produce ng output but still, at least may progress kami even though slowly lang siya. Kaya, ayun. Another thing siguro, parang challenges, lalo nung umpisa, siguro yung pangangapa ng members. Like, syempre, di ba ako yung parang pinaka-oldest dito na members sa, like, CH4U to Musekis. So, parang, nung dumating si Chloe, parang sobrang hindi ko alam kasi hindi pa ako super, extroverted that time. Though, alam kong hyper ako,
pero hindi ako yung Super hinag niya ako. The first time na nagkita kami, hinag niya ako. But, So, oh my God, nagulat ako kasi like, very shy pa ako nung CH4U days namin. Like, sobrang different ko from now to then. Ewan ko, something magical happened. Oo nga eh. So parang, ang nasa isip ko lang that time, parang gusto ko maging positive. Tapos, para lang mag-judge ko yung ibang tao. Tapos, pag nakilala ko na sila, parang tsaka ako magre-reveal nung paunti-unti na medyo yung mga, hindi ko positive side. Which is, alam naman na nila ngayon. Parang, nung time din na pumasok si Ate Sushi, kasi sobrang tahimik talaga. Pag nagpa-practice kami, parang lahat hyper, tapos siya nandun sa gilid. Parang, sabi ko, hala, baka na-out kasi Ate Sushi. Kasi, syempre, tatlo kaming magkakakilala, tapos siya lang yung bago. Baka tapos, observant. Oo, observant na siya. Tapos, kasi diba that time, Ate Sushi. Hindi ako nag-Ate Sushi, sabi ko lang sushi. Akala Kayo ba may earphones? Naririnig niyo? Hindi po. Guni-guni lang po namin. Sorry na po. Di na po maulit. I-review po natin yung footage para sa I-replay po. Wala kayong makikita. Wala kayong maririnig. Pala. Ayun. Edit na lang po kung meron. Ate. Ayun, kasi nung nagpa-practice kami, yung pre-practice namin that time for Otaki, tapos dahil nag-pandemic, hindi namin na-perform. Sobrang tagal namin nag-practice that time. Nung nagpa-practice kasi kami, during like nagbe-breaks kami, tapos kumakanta kami ng Disney, kaming tatlo, ni Chi, tsaka si Klo, tapos ako mahilig kami sa Disney music, tapos si Ate Sushi. Sample. Ayan na. Nagkakwento ako. Basta si Ate Sushi, parang tahimik lang siya. So parang, di ba nilalapitan kita, Ate Sushi, okay ka lang? Tapos, okay lang naman mag-chat pa ako. Kasi parang, sabi ko, bahala, baka na-out ka sa Ate Sushi. Kasi nga, di ba, sanay siya sa solo. So parang first time niya group, tapos ganito pa. Tapos, hala, baka paano akong mag-withdraw si Ate Sushi? Yun nasa utak ko talaga. Kasi nga, di ba, baka may mali sa amin, kaya hindi siya nagsasalita. May ma-observe siyang something. Tapos, ayun, turn out naman na hindi naman pala ganun. Ayun. Mahilig lang akong mag-observe, makinig. Oo. And, yun lang sa akin. Kaya every time na, if ever man in the future magkaroon ng bagong member, sana ang pray ko lang wala kaming magkaroon ng member na may attitude problems. Kaya sa akin, kahit naman anong klaseng tao ka, basta hindi ka lang yung minamasama mo lahat ng gawain ng iba. Parang hindi ka masyado understanding. Tsaka, ano ba tawag doon? Yung nang pupush back ka ng tao, I guess. So first of all, sana libre weekends mo. Oo, yun po. Ayun. Nananawagan na kagad eh. Nananawagan na. Yun lang kasi talaga yung future free namin. Minsan pa nga may mga weekends kami na hindi rin namin mas-spend time together kasi may family outing or work related, ganyan. Ako din minsan, lalo kapag finals na, syempre, weekends is your parang talaga grind talaga, ganyan. So minsan talaga kahit yung 2 day na yun, hindi pa namin mas-spend. So, ayun, hirap talaga. Time management. Maliban sa fun, syempre. Okay, so move on na tayo dun sa second minigame. Yeah. Para masaya minigame ulit. Ito na yung slow talk with Captain Pound. Slow talk. Sige, slow pa yung slow namin. Aabot tayo ng hanggang 7:00 ng gabi. Aabot tayo. So yung main objective ng game na to is to get to know more about you. Ang dami na nung more Kahit ang dami. Ang dami na po nun. Pero ito yung mga question na parang wala sigurong media na will dare ask this. Kasi sobrang that's good. out of this world siguro siya. Hindi po. Okay, first question. If bibigyan kayo ng chance para ibahin yung color representation nyo sa group, kahit na taken na siya ng ibang member, anong kulay yung pipiliin mo and bakit? Sino una? Ikaw muna. Sige. Then si Sushi, then si Sunny. Alright. Alphabetical. Kaya pala. I see. Sunny! I'll be orange. Orange. I love the color orange. May orange na ba? Walang orange. So, I don't know. Gusto ko din naman ng green, like tree frog green. But at the same time, gusto ko din ng kulay ng orange. So, if may chance na bagbaguhin yung like color magiging orange ako. May pinariringgan na. Sino bang captain nyo? Siya. Siya din. Siya po. Kasi yung tipong alam ko yan yung may sinasabi siya tapos nakatalikod siya sa'yo. Gusto ko orange ganun. Ay, wala. Kasi wala naman I'm po. talking to you, kaya I'm looking at you. I'm not looking at her. Opo. Alam nga naman, nakatingin ako dun sa bear. Tapos ko na nga bilangin yung tile sa iyong iyong Comforter. comforter. So, orange. Sushi, ikaw. Hindi ko napapalitan kasi blue na talaga since nung nag-solo ako and favorite color ko talaga yung blue. So, hindi ko mapalitan.
blue pa rin. Sana all hindi pinapalitan. Ay. Anyway, Sunny, Ako gusto ko red. red. Ewan ko pero parang Magpalit na lang kaya kayo, no? parang ang strong kasi nung red and as well parang gusto ko ng burning. Ang kasi 'di ba sobrang tapang nung red na color, sobrang passionate, but then marami ring mga negative na feelings na included there, but pero kung kaya mo namang i-manage and balance yung yung meaning ng color, I think it's good. Parang wala rin kasing nag-red, 'di ba? We just ask you what color you want. Hindi, gusto ko nga talaga ng red Okay. din. Kasi parang bagay din sa akin yung red. Hindi ko alam bakit. Nahihilig na rin ako sa red. Pero gusto ko talaga purple. Ano ba talaga? Red ba? Red. Red po. Red. Okay, next question. If kaya nyo mag-decide para sa future ng Musekiss, would you rather, individual to would you rather have the group reach mainstream media, be famous, but disband after a year? Or become an indie group forever, not much sponsors, not enough money to make it full-time, but exist indefinitely, like for decades? Gusto ko yung idea nung second option na existing indefinitely. Kasi parang sa panahon ngayon, pag naging mainstream ka, so pang, okay, there's the good stuff na na sisikat ka, maraming papalakpak sa name mo, but at the same time, syempre kailangan mong punan yung mga responsibilities na dahil sikat ka na. So like, hindi ako comfortable sa idea na marami ding tao na nakakilala sa akin. So, no. So, I'm happy na sa pagiging independent lang kahit wala kaming pera. Iyon. Sushi, ikaw naman. Independent ka, pwede mong gawin kung ano yung mga gusto mong gawin. Like, kung ano yung gusto mo para sa group is pwede siyang mapag-usapan, ganun. Unlike kapag, kunwari, nasa mainstream media ka, so like, siguro like, nasa big company ka, so wala ka masyadong voice. Kung ano yung mga gusto mo or like, yung mga creative output mo, hindi mo mailalabas masyado or hindi masyadong mapapakinggan kasi kailangan mong i-tune yung content or like yung output nyo sa mainstream media, sa audience nyo, ganun. So, I think mas okay na maging indie idol pa. Hindi na pala. Ay, hindi na. Hindi wala tayo sa mainstream na wala yan. kami na hindi kami sisikat tapos disband agad 1 year. Feeling ko din kasi parang mawawala ng mawawala ng fallback yung life ko pag wala akong ganto. Kasi like, parang nag-start lang naman siya as a hub. Yeah. So pag Passion. nawala siya parang, what did I do nung ako? Bakit hindi ko tinuloy yung ganto ganyan? Sayang So naman. yun. Ikaw. For me naman, depende siya sa sa pag-uusapan ng, like, kunyari, kung hindi lang tayong tatlo in a year from now, or if kaming tatlo pa rin, siguro, it has to be discussed well bago namin kunin yung opportunity na maging mainstream. Kasi, lalo kung meron ng gustong mag-graduate or gustong mag-career change, malay mo, may makakuha ng opportunity overseas to work or like, mag-iba talaga ng direction na to the point na wala na siyang magiging time masyado sa pag-perform. So, parang, kung ganun na lang rin, kung maghihiwalay na lang rin kami ng career path. So, I want that to be the best year of my performing year with them. So, baka piliin ko yung magme-mainstream kami. So, pero dun sa mainstream na yun, ayaw na, alam kong medyo mahirap to gawin. Kasi yun nga, kay Ate Sushi sabi niya, which is very fact talaga sa industry pag nasa mainstream ka, syempre may company kayo You have to work with their, parang yung kung ano yung gusto nilang gawin, diba? Dapat mag-cater ka dun sa audience mo hindi naman talaga sila yung pinakagusto mong audience. Parang nagustuhan ka ng audience mo because you're doing what you do. Pero kapag nandun ka na kayo sa industry, lalo na pag marami ng nag-i-invest sa inyo, parang you have to do what they want you to do, not whatever, ganun. Parang, so yun lang yung ayaw ko. So parang, siguro it comes with conditions talaga pag mainstream. Pero kung ako lang rin yung for myself, if I want to decide for myself, gusto ko talaga yung indefinitely din. Kasi parang feeling ko in the long run, marami rin, the good people, those people with good eyes and good ears will actually be able to appreciate us more. Kasi kung talagang i-research mo yung ginawa namin, kung ano ginagawa for this past few years, mas makikita mo na mas passionate kami. Kasi kahit na hindi kami binabayan at di kami masyado nakakagain ng popularity sa mainstream na audience, at least, di ba, we're still doing it despite na hindi kami yumayaman from this. But then, ayun nga, may iba't iba kasi kaming reason kung bakit namin ginagawa to. Katulad yung kay Claude na hindi niya naman ginagawa para magkapera, kundi parang, lang, parang may iba kang ginagawa sa buhay Para mo. may masabi ako sa
sa mga sa mga younger like relatives ko na, this is what ate is doing. Akala ko Yun ba yung sasabihin reason mo sa mo? apo mo. Oh my God. Di ba ganun yung madalas? Maybe, Oo. maybe Alam niyo, yung apo in terms of like ako yung aunt. Pero Tita. I haven't think that far ahead pa. So maybe yun lang. Pang flex ko lang talaga to sa mga relatives ko kasi pare-parehas kami ng hilig sa buhay. Inborn sa amin maging weeaboo. Parang Gusto ikaw ko lang ata- magmukhang cool to them, like tawag doon, matabunan yung kinukwento ng nanay ko na sa kanila. Na huwag yung Parang gayahin bagay. tong Parang ikaw, siya anak lang ata ko yung kasi hindi to nag-aaral ng mabuti. Ganon. Ikaw lang ba yung nagpa-perform sa stage, no? Or like lahat, di ba, Bib din yung kapatid Family. mo? Tapos ikaw lang ata yung nag-stage. Yeah, ako lang yung pero very, very talented sila Oh. when it comes to other stuff. Tapos lahat na yun nag-root with anime culture. Oh. Ako din naman, gusto ko lang din mag-perform kaya ako nandito. Oo, kaya ako nandito. Also, the free stuff is like, yes. Okay, next question. If may project kayo na kailangan ng mascot, preferably an animal entity. Like sa Oste, meron silang growling tiger, di ba? Tapos sa Food Panda naman, ako yun nandun, meron silang pink panda. So, obviously, what would you choose and bakit? I think parang Phoenix. Hindi man sa animal. Phoenix? Wow, grabe. Yung nasa utak ko lang, Like, ayoko mythical sabihin kasi baka sabihin nila, kasi nasa meme ngayon, yung nasa utak ko, capybara. Capybara. Ayun. Ano yun? Yan na yun. Ano yun? Ano yun? Ayun na po yung humor It's a niya. capybara. Yung humor niya. It's like, Sa-search ko yun mamaya. oh my God, you guys don't do enough TikTok. Yes, Si manager, we don't. alam. The capybara. Kasi they're so unbothered, yet they're so popular and very, very cute. Animal yun. Yeah, it's an animal. Look it Pucha. up. Oh my God. You love it. Oh my God. It's so cute. Like, it's this like, unbothered giant rodent thing na sobrang ang dami na nilang adversities sa buhay pero hindi pa rin sila, they're so unbothered. Like, sana all. Ganon. Naalala ko tuloy si Ukja. Okay. Yung ang cute-cute Si nun. Okja. Si Okja. Dirig-diri yung nanay ko nung Yung pinanood nyo. Ako din yung una parang Sabi ko, dinig-diri ako kay Okja. Oo nga eh. I'm so sorry. Very, very sorry. Hindi nila alam kung sino si Okja. Hindi ko po alam. We're uncultured. Hindi ko rin alam. Search yun lang, cute yun. Maiba na po silang iba na silang mundo. capybara yun sa'yo. Si Ayan. Sushi naman. Ay, si si Sushi, Sunny. si Sunny pala. Sorry. Think deep talaga ako pero pumupunta ako sa penguin. Penguin? Penguin? Bakit? Talaga? Wala, ang cute nila. Thank you, ah. Pwede Pwede silang pakpak pero hindi naman sila nakakalipad. Hindi kasi sa una pumasok ko manok. Mas maayos naman yung penguin. Okay na, sige, okay na. Gusto ko ng parang may pakpak. Yung pag naglalakad sila tapos gumaganon sila, yung para silang kumikinding every time na naglalakad sila. Ayun. Ang cute kasi nila, di ba? Ayun lang. Cute kasi. So, if you've decided to collaborate with another girl group, not specifically idol group, for a specific project, what girl group would you choose? Let's keep it local. So, wala yung mga international okay. groups like Peggies, AKB48, walang mga ganun. Ang dami nila eh. I mean, gusto ko silang makakollab lahat. Sige, name as many as you can. Okay. Gusto kong makakollab si Festa, yung grupo nila Kiku. Yeah. Gusto kong makakollab si Starlight. Gusto kong makakollab si Pipa Pose. Tapos, oh no, I forgot. May magtatampo pag nakalimutan. Si Orodia, I like their style. Mm-mm. As of now ngayon, kasi sila yung sobrang sipag gumawa pa ng content eh. Like yung very recurring, may kita mo sila sa na online. Like may presensya sila online. So, and they're also really fun to speak with. Like, nagulat ako, nagpa-fangirl sila sa akin. Tapos, tapos parang ayun lang, they're very cute. Kaya, it'd be an honor if I can work with them. Kahit lang, one song or like, multiple songs. May kilig no? Okay, next natin si Sushi. Actually, undecided ako kasi, hindi man sa wala, pero like, kasi ako like introvert. So like, parang hindi, ng part ng nature ko na ako yung unang mag-i-invite sa mga tao unless like sila yung unang, mag-invite sa akin, ganun. So, siguro kung may mag-invite sa akin, tapos like magustuhan ko ulit, tapos possible na i-invite ko ulit sila. Ay, ako naman yung
yung mag-invite sa kanila for collabs, ganun. So, kung ano yung mga gusto nila, siguro, ayun, okay din sa akin yun. Pero kung babalik ta rin yung tanong, like, sino yung parang hinahope mo na mag-i-invite sa'yo? Wala. Wala! Wala, parang like, kung sino yung may gusto, yun. Ha? Gusto ko, di ba, magka-collab with another anime band. Like, tumutugtog talaga yung na band. Yan talaga yung parang isa sa mga goals ko sa group na to. Pero wala pa kasi akong like specific na na minamata na band kung sino. Anyone would do fine, really. Sa akin, kung sa performing, like sing and dance, siguro yung Mixed. Si Mixed Skill. Maganda yung vocals and nila. yung dancing nila. Yun yung pinaka na-observe ko nung sa Toycon na actually. Siguro next will be Past Me kasi ang layo, but yeah, Past Me pa din and Lilipad daw si Sunny papuntang Davao. Pastel Ayoko ba? mix ba yun? Baka kasi benta nila ako, di ko pwede po. Di ko Bisaya eh. Ayaw pa ba? Actually, yun, yung dalawang yun, pinaka, ayaw lagi mo ko naiisip. DNE? Hindi pa DNE. Ayun, DNE as well. Tapos, if yung kay Klo, actually nasa isip ko din yun, gusto ko rin sana makipag-collab with bands na ma-J-pop din. Ako kasi hindi ako limited to J-pop, to yung anime music. Kasi parang lately nga, mas ma-J-pop na ako eh. Like Japanese music, even though hindi siya related sa anime. So, parang if may mga bands out there, sana, we hope to collaborate as well. Like, hindi ko alam kung as instruments or vocals lang. Ito na po yung casting call ninyo. So, yun. Gusto ko rin. Like, actually, one of the dreams. Okay, yung next medyo medyo nakakatuwa. If papipiliin ka sa dalawang superpower na magagamit mo sa lahat ng conventions, more on individual, hindi siya by... Ano yung pipiliin mo? Yung first superpower is all access VIP pass on any event. Basically, priority ka sa lahat ng pila, tapos all access. As in, hanggang sa backstage, pwede kang pumunta. Or, anti-kupal shield. Automatic muted yung mga tao sa paligid kapag toxic sila. Tapos, kapag may mag-a-attempt na mag-harass sa'yo physically, ma-electrocute. Pikachu! No need to think yung second option na. Second option. Anti-kupal shield. Anti-kupal shield. Parang hindi ko na rin iisipin yung iba eh. Backstage is boring. VIP is boring. You're just gonna see yung... Kasama yung experience sa yung pagpipila. You haven't experienced everything attending convention kung hindi ka na bilad sa araw, kung hindi ka nag-wait for 3 hours para makapasok sa event. It's not gonna be the same. So, if papipili mo na ako ng powers, super sa akin yung anti-kupal superpowers. Sushi? Siyempre, yun din, yung second. Anti-kupal din. Yes. Ako din eh, ganun din. No explanations needed. Kasi parang the world would be a better place without them. Nahihirapan kami kunyari, pag may walking red flag na nasa harap namin, parang hindi na, minsan, alam mo yun, kahit nasa isip mo, kaya mo silang itaboy, parang pag nandyan na sa harap mo, parang ang hirap i-manage. Lalo na kapag parang mas sila, no? Alam mo yung parang sanay na sila mang gaslight, tsaka mas yun na, that's the power, everything. Pwede ba yun iuwi? Iuwi din. Ang lang naman, anti-kupal everywhere. Ang kupal lang naman sa akin yung mga yung mga gumagawa ng like R34 things sa convention na pang family place. So like, I wanna stop. No, bad. Pero sana magkaroon na lang ng pag may con, nakaseparate. Actually, nakaseparate na lang yung mga... rin yan. Kasi ako, malaki akong tao, given na yan. Pero I get uncomfortable pag nakakita ko ng ganun. Yeah. Kaya nga hindi na ako ma-attend sa mga anime cons eh. Yun yung reason talaga. Kasi sobrang wild na. They're very, it's not a bad thing na nagiging mainstream na super yung anime and cosplay community. Like, you can see them everywhere kahit walang conventions. Pero sa sobrang comfortable na ng mga weebs, ng mga tao, kahit nga nung mga hindi naman talaga, wala naman talaga sa cosplay community, just so they can, they can do, para lang makapangmanggulo sila, para lang do some kind of viral thing na, pwede nilang i-upload sa internet. Ayun, hindi na nila naiisip yung mga ibang tao na consequences, tapos may mga tao nakapaligid sa kanila na hindi naman para sa lahat yung audience. Pero share ko lang, last 2020, I was given the chance to attend kaya yung Anime Los Angeles yung sinabi ko kanina, kasi yun yung napuntahan ko. Tapos, parang it's a learning experience. May isang cubicle doon ang pangalang Cosplay Deviants. Tapos, talaga hindi mo makikita yung loob. Makikita mo lang, cubicle siya, tapos may isang pintuan. Yun pala, yung mga nag-o-offer ng mga services like Sit On Me,
Step on Me, At least nakaseklod nga. Kasi birth is sila. nandun sa loob. So, kunyari may 6 silang partner creators na nandun sa loob. So, kung ikaw gusto mong magpaganon, pila ka doon. Tapos, pagpasok mo sa loob, you can avail their service. Doon nyo gagawin sa loob. So, kahit bata ka sa labas, you're perfectly safe. Diba? And ayun lang naman yung issue ko dun eh. Why are you doing this in public? Everyone can see you. You're not ashamed of this. Tsaka, I mean, it's good public that you're event not ashamed kasi of yun your eh. body and you're confident of what you're doing na pinapakita mong sobrang degenerate mo na. Pero like, other people can see they're kids. Oo. Ganun. Oh, Sana may naging apply ano din yan yun. eh. Sana ma-apply din dito sa Pilipinas yung ganyang Yeah. May, concept. parang may different section, Oo. kumbaga. Like, nakatago. Pero maganda talaga siyang isabay sa anime convention in cosplay kasi syempre, ang hirap Related kapag solo event lang sila, 'di ba? Akma naman na nasa isang event sila, pero yung nasa Secluded. isang place talaga Oo, na tsaka walang secluded harang. place talaga. Lalo na ngayon, 'di ba? Spy Family, Diyos ko, sobrang sikat. Kaya sobrang daming pumupunta sa event na Mga like literally bata. mga bata talaga na or literally family, Family. talaga sila na Spy Family like, so, cos. Tapos imagine mo naglalakad yung anya mo doon tapos kita niya kita niya doon sa gilid meron ng Diyos ko ano ito. Oo nga eh. Ayun, di ba? Uy, yun Paano yung mo nakikita ko i-explain sa yun? dun sa website, ganun biglang. Diba? Parang, At saka hindi lahat comfortable. Baka Yeah, no, man. it's not. Bata man Everyone's hindi. not gonna be, parang ako rin eh. Parang you're feeling getting ko, assaulted na wala kang tumingin ka lang. Parang, you're getting assaulted without mali. walang you contact. don't have consent, ganun. Oo. I don't have consent to see this, why am I seeing this, ganun? Oh, kasi parang pop-up. pupunta ka. Nag-pop Yeah. up na ads no? Parang nag-open ka ng YouTube tapos nakasagad pa yung volume. Nagulat ka. How to unsee daw. Ayun lang. Sana Anyways. Gagi, lumayo na tayo dun na. Laking lip. Ano napunta dun? Okay, next question tayo. Much better kung Muse Kiss related. Pero I'm opening this question dun sa mga previous groups at saka experiences nyo bilang performer. What do you think is the most embarrassing moment nyo sa stage? On stage, like performing. Or kahit sige off stage. Ako sa stage na lang. Hindi to sa Muse Kiss, pero sa CH4U to nangyari dati. Ano na rin feeling ko sa, hindi ko na-manage yung time ko tsaka yung exhaustion ko. Like, pinush ko kumanta, tapos pumiyak ako sa stage. But then, like, alam mo yung audience, di ba na-hype sila nung umpisa, abot ko pa. Tapos nung sa may pinaka-chorus, hindi ko na siya maabot. Tapos like, alam mo yung hype nila, tapos hindi na sila nag-ingay masyado nung pa-chorus na ako. Graduation yun nila Eru. Tapos, parang natuwa lang ako somehow kasi nga, parang hindi na lang sila nag-react. Kesa may makita akong parang something na kahiya ko talaga. Pero that time talaga parang sobrang gusto ko nang magtago. Kasi nag-practice ako ng maigi, tapos pumiyok ako. Eh, diba, halos hindi nyo rin maalala kasi hindi rin siya masyado ganun na-emphasize. So, nakaramdam ako ng sobrang hiya. But at the same time, parang na-frustrate ako. Tapos na-disappoint ako sa sarili ko na, yan kasi, hindi ko kasi nag-rest saka nag-practice ng, maayos. So, parang, dahil sa pangyayaring yun, parang mas naging serious ako sa pagmamanage ng exhaustion ko. Like, yung pagod tsaka yung practice, kung kaya ba, ganyan. Ayun lang, sobrang nahihiya ako kasi parang ang daming nanonood, tapos parang ayoko sayangin yung oras nilang nanonood sila sa akin. So, ayun. Ay, nakakaya naman ako sa stage parate. So, like, tanggap ko na yun. Siguro nung CH4U days na, like, kasi idols have a thing where they have to, like, memorize their fans' names kasi mas personal sa fan kung maaalala sila ng idol nila, right? So, I'm bad at remembering things. I can't even remember my own stuff. ENFP. I even forgot your photo cards. I mean, Ayun na. I'm sorry about that. Next week, dadaling ko na, I swear. Ayun, so like, super nakakahiya kapag binabanggit king wrong name to them. Or lang ako, tatango lang ako without saying their name in our whole conversation. That's awkward. Tapos, yun lang naman. Parang kwentong lang yan. Uy, di ba, naalala mo ako yung grade school friend mo, classmate mo. Oo, naalala kita. Ganun, pero deep inside, processing, ganun, di ba? Who the heck is this? Ganun. Ngayon, we don't have to do that anymore. Pero pa din, siyempre, nice pa rin if, we can remember then
But I can't remember their faces except their names. Ikaw, Sushi. I think nung solo idol pa lang ako noon, like may wardrobe malfunction ako sa stage no na nagpa-perform. Like naka-cosplay ako ng Kana sa Kobayashi sa Mid-Dragon. Tapos yung cloak niya is habang nagpa-perform ako pa, umiikot lang siya ng umiikot sa akin. Like gumaganon yung cloak. So yung parang siyang capelet. So like tinanggal ko na lang siya. Tapos binato ko siya in front. Like wala sa isip ko na dapat pala sa gilid ko na lang binato or something ganun. Like ba't ko binato sa audience? Hindi, Binigay. parang part ng yun. Binigay. Parang pamigay, di ba? Ayun. So like parang ayun yung most embarrassing moment I think sa akin. Gusto ko rin ano yung kay Chloe, naalala ko tuloy. Yeah, yung Alam first mo, performance namin. meron akong, di ba, kasi sabi hindi maalala yung, fan, yung name ng fans minsan. Meron that time sa Otakit, nung like yung Christmas, meron akong sinainan na t-shirt, tapos iba yung nailagay kong pangalan dun sa t-shirt niya. Di ba sasainan mo yung t-shirt, tapos nakilagay yung pangalan, tapos nailagay ko ibang pangalan. Eh, syempre, pinurchase na yung shirt na yun para sa kanya, tapos iba yung nailagay ko. Ayun lang. Kasi, tapos, sabi niya, okay lang, Sunny, okay lang. Tapos, nangihina ako kasi nga, binili mo yan. Tapos, pinapirma, tapos mali yung nailagay ko. Feeling ko na rin, memorable na rin sa kanya yun. Bininyagan mo siya ng bagong pangalan. Opo. Bininyagan. From today onwards, you are. You are now. Okay, bago tayo mag-move on, ikikwento ko yung sa akin naman. Sige. Pero hindi Sige performer, hindi naman ako performer. Pero ewan ko kung nangyari na ba sa inyo to, sana hindi pa. One time, yun yung time na nagsha-shoutcast na ako. So medyo yung pangalan ko kumakalat na sa sa community. Tapos naalala ko noon, League of Legends Rampage 2016. Nag-cover kami ng event. Yun yung first namin na nag-cover ng event as media. Tapos may dalawang tao, 2 times ko pa ginawa. Like, kinalabit ako, uy, ikaw si Captain Pounda, diba? Uy, pwede pa picture? Ang sabi ko, sino ka? Oh my God. Kasi hindi ako sanay eh. Sino ka? Parang sanay ako na magpapapicture, kaibigan. Kakilala. Or gano'n. Sana naman lang initian mo na lang sana. Tinanong mo talaga, sino ka? Parang hindi mo naman intention na hindi mo naman intention manakit. Parang hindi ka kasi sanay. So parang, I mean, yun naman yung tatakbo sa isip mo, di ba? Sino to? Pero kay Kuya Pao, nasabi niya, sino ka? Like, sinabi out loud. Di ba dapat nasa isip mo lang yun na sino to? Pero nasabi mo, sino ka? Parang kung ako yun, magaganon din ako. Sorry na po. Tapos, yun, picture kami, pero parang ano yan? Ano nangyari? I was looking for this earring since last week. Nasa bulsa. Nasa bulsa mo? Nasa pocket lang pala ng costume ko. Kasi FYI, we're wearing your costumes right now. Opo. Kahit naka-podcast, naka-costume po kami. Naka-podcast kami. There's no cameras, but we're wearing your costumes. Ayun na. Balik tayo doon. Nag-commercial lang po sila. Sorry. Ang bilis yung ma-distract, no? Ayaw. Balik tayo, Kuya Pao. So, yun, picture, pumayag naman ako kasi parang at that time, yung train of thought ko na, okay, gagawan namin yung line 7, tapos balik kami sa media booth, ganun. Parang nawala yun. Parang kung ano yung sabihin sa akin ng mga tao, yun yung gagawin ko. So, okay, picture, ganyan, ngiti. Tapos, nung nandun na ako sa media booth, parang dun ko na-process, sabi ko, ay, may nagpa-picture sa akin na hindi ko kilala. Bakit ko sinabihan ng sino ka? Ganun. Tapos, twice pa nangyari. Kasi nung next event, 2017 na. League of Legends din yung pero Garena Spring Season, man. Garena Premier League Spring Season. Si Diego. Streamer yun. Sikat yun. Ano yun? Twitch verified yun, ha? Imagine mo, verified sa Twitch. Sikat na streamer. Nagpa-picture sa'yo. Sasabihan mo ng sino ka. Oh my God. That hurts. So, ayun. Yun yung embarrassing moment. Sa inyo ba may ganon? Like, may nagpa-picture sa inyo tapos sino ka? Parang lahat kasi kami starting introverts no? Kaya parang pag may parang... Meron kind of slight nun. Pero hindi naman like super embarrassing. Kasi talaga, hindi ako makilala sa mga tao. So, so very small lang yung circle ko. Like, sila lang. Tapos yung mga 4 na friends ko from college. Tapos, yung work, yun lang. Very straightforward. So, kapag
kapag may mga dumadaan na uy, si ano yun na. Tapos tawag dun, batiin nyo, ganyan. Tapos ako, sino? like ikaw, like, kasi it's very, very, like, very maliit lang yung circle ko. So, like, wala akong alam na connections everywhere. Sa akin siguro, okay. Akin, pag may nagpa-picture sa akin, kilala man ako. Minsan kasi mimistock lang ako for other person, minsan. Pero pag, nagpa-picture sila sa akin, kung kilala ko man sila o hindi, parang natutuwa na lang ako kasi may nagpa-picture sa akin. Ganun. Kasi nag-start din kasi ako sa Coscom, so parang, ayun, nasanay ka na, tapos natutuwa ka na may nagpa-picture sa'yo. Ganun. So, maybe nagiging relevant ka na sa kanila. Ganyan. So, ayun. Minsan kahit hindi ko sila kilala, basta at least nagpaalam sila, diba? Hindi yung bigla ka na lang hihilain para... Basta polite naman, I think okay. Tapos yung kay Kuya po, naintindihan ko kasi parang naka-work mode ka kasi, di ba? Parang feeling ko kapag nasa workplace ka, parang yung utak mo talaga work. So parang hindi ka masyado nagiging na parang casual mode, friendly mode, ganun. So, at saka hindi ako mag-e-expect kasi ako yung cameraman, ako yung gumawa ng script. Oo nga, pang behind the scene ka. Tapos makikita ka. Oo. Tapos magpapapicture. Minsan nangyayari yun, like yung kakausapin ako, tapos like may makikipag-usap sa akin or like magpapapicture or sasabihin, hi Sushi, ganon. Tapos like sasabihin nyo, kilala mo, tapos sasabihin ko, hindi. pero syempre dahil polite lang, daw syempre, hello po, ganyan. Pero yung may mga times kasi talaga na may mga tao talagang ifo-force ka to make conversation even though obviously ang busy mo naman na tapos may iba kang kasama na tao tapos yung like there are some parang may mga tao talaga makikipag-usap sa'yo tapos kung ano-ano pinagsasabi wala nang time, may kasama ka, may pupuntahan ka pa tapos hihilay, yung magpapa-throwback na mga stories. Ayun lang, medyo ang hirap takasan no? Last time. Oo, di ba? Okay, last question natin for the last mini game. So for sure, we all have best friends, tapos may close friends din tayo at least. Pero nobody is perfect naman talaga. Like yung best friend ko, lagi ko inaasar yun, ganun, di ba? Madalas sila pa nga yung nakikitaan natin ng mga imperfections tsaka mga kapintasan sa buhay, di ba? Number Since one. super close tayo sa kanila. Ayun. So with that said, can you describe your parang imaginary ideal best friend mo na, best friend lang talaga as in best friend? Sorry, nasa imagination ko lang talaga. Ako na. Naligay ka muna. Sa akin kasi, ayoko na nagde-describe masyado ng ideal, ganyan. Siguro sa akin, number one lang na dapat sa kanya is open-minded. Tapos, marunong makinig sa criticisms ng iba. Hindi siya yung like super close-minded. Wala akong pakialam kung bad-mouthed siya, kung ano man yung history niya. Sa akin lang, basta hindi ka close-minded, marunong kang makinig sa ibang tao. Kasi, I don't think na magkakasundo kami kung hindi. Kasi I often complicate things. So, I really want my best friend, yung ideal best friend na yun, to act on his or her own will, na it doesn't have to be on my, yung ina-expect ko na gawin niya. Kasi ayoko nang ganun, ang boring. Gusto ko na may sarili siyang personality na masusurprise ako. It's not something that I expected from him or her. Dahil nga, siya yung ideal ko na. Oh my gosh, my ideal friend has come in my way. Parang ganun. Basta ang dream ko lang talaga is magkaroon ng parang buddy na best pal talaga na magkakaintindihan kami despite of all our indifferences. We can work on things together. We can make productive things, discuss about very sensitive topics, politics, religion, whatever, nang hindi namin kailangan i-offend yung isa't isa. So, ayun. So, parang, kasi I think that's the, pinaka-need ko talaga. So, of course, trust as well. Yun lang. Pero yung ibang mga mas specific na personality character, I don't need it. Gusto ko yung may sense of surprise. Para exciting. Yes. Okay. Sino? Sushi or Clovey? Ako na muna. So, I think imaginary ideal na best friend is yung same na wavelength ko. And Ano bang frequency mo? Frequency lang. Mahina lang. Ganun lang po. Malambot lang. Iba na yan, Sunny. Ganun lang. Ay, ganun lang. Grabe ka naman, Sunny. Alam mo yung nasa imagine ko. Boy pa yung tao. Hindi yung, alam mo yung yung sa may wavelength ng audio. Tapos kung yung ako yung boses ko, yung nandun nagpipick, tapos si Ate Susan dito lang. Ganun lang. Oo. Ganun lang. Like, Parang
parang heartbeat yun yung mga ganun. Parang hindi siya, basta like, parang makaka-jive ko pa rin and parang hindi ko masyadong ipipilit yung sarili ko na makipag-friends. Like, parang kunwari, hindi ako masyadong nakikipag-bonding, hindi ako masyadong nakikipag-usap, pero pag kinausap ko na siya is, nandun pa rin siya, nandun pa rin yung friendship. Parang walang, as if parang you pick where you left. Yung parang ganun lang na type of friendship, ganun. And, ayun, like, sana understanding kasi hindi naman ako masyadong dumadaldal. So, ayun. Kasi pareho sila ng wavelength eh. So, like, parang okay lang kahit pares kaming tahimik. Basta naiintindihan namin yung sarili namin. May telepathy sila. Telepathy lang. Like, mag-ano kayo sa usap. Sobrang isip-isip lang. Ganun lang kami. Kasi okay sobrang best buddy na nila. Nagkakaintindihan na kami. Ganun lang. Titigan lang. Ganun, pag nagkita sila nung best buddy ni Ate Sushi, uy, kamusta? Tapos hindi na siya magsalita. Yan. Tas okay na. Yan ang mga magagandang teammates sa Valorant. Yung walang salita. Wala nang comms. Tinginan lang, no? Ping lang no? Ping na lang. Sorry na. Ganun ako eh. Pingin sana para na makapag-concentrate. Pero sa Valorant talaga mas ang ping. Oo. Kasi the more silang magsasalita, mas lalo ka matitense. Okay, so yun na yung last. Yeah. Okay, so Hindi ako sumagot last na yun. Sorry, ikaw pala. Wala, naman, like, existing na sila. So, like, wala na akong hinahanap pa na imaginary best friend. So, yung mga best friend mo ngayon, sila na yung yung talagang yung mo. super thankful ako na nag-i-exist sila kasi I don't know what would I be without them. Thanks to them, sobrang sobrang lawak na ng view ko sa buhay. Kasi yung gusto ko lang naman sa kaibigan ko, yung marami akong matutunan sa kanya at the same time, marami siyang pwedeng ma-pick up sa akin. Yung ganun ba? Give and Siyempre, same wavelength, yung ganun din. Yes, sir. Wavelength ganun na. Wavelength mo ba ganyan? Medyo mataas. Medyo mas mataas pa yung sa akin. Ako ganito. Yung lang, doon din naman yung kaya ko din naman i-accept yung like nila, yung trespasses nila as long as hindi nila ako i-visit. Talaga yung term gag. Parang magdadasal tayo. Ako kasi forgive doon sa trespass na ganyan. Sorry, nakakalimutan ko kasi, ang dami kasing nakakalimutan na word. So like I have to make up kung ano mong word yung nakakalimutan ko. Tawarin nyo kami sa aming pagkakasala. Tapos, hindi naman like super trespass. Basta yung parang lang, mga mature naman na kami din mag-isip. So like, hindi na kami yung mga pabebe na mag-aaway na oversimple natin. Basta, yun lang. Basta cool sila kausap. Madali din naman ako makisama sa mga tao. Basta hindi sila boomer mag-isip. Ganun. Paano boomer daw? Gano'n ka boomer? Yung boomer? Yung boomer na like yung bad kind of boomer. 1950. 1950 boomer. Like yung sobrang conservative, sobrang strict pa nila sa kanilang worldviews na hindi nila kayang i-accept yung changes. Yung sa kanila kasi parang noon din kasi ako, syempre, wala pa akong masyadong experience. Boring din naman yung childhood life ko. Wala akong masyadong learnings. Sa mga tropa ko sila natutunan. Ayun ngayon, nung parang tinanong mo yun, yung unang pumasok sa isip ko actually is my phone. Na yung parang perfect best friend ko. Kasi wala siyang faults for me unless sobrang bagal ng internet. Titatapon ko siya, char. Pero, yun lang. Kasi parang one Google away may explain na ni phone yung feelings ko. Ngayon, may tropa na ako na pwede kong ano bang nararamdaman ko, pare, ganyan. Tapos kaya nila lang i-explain yun. Tapos ayun. Ako yung ideal best friend ko nasa likod ni Sushi ngayon eh. Sinamu. Mahilig ako sa mga ganyan. Like sa taas meron ako We Bear Bears, tapos maraming panda. Mga stuffed toy. Kasi yan, pag may problema ako, kahit minsan kausapin ko yan, chill lang siya lagi. Lagi siya nakangiti, di ba? Tapos pag hinag mo, okay lang. As in our inanimate best friends. Hindi, nakakapagsalita yan, Toy Story yan. Kapag hindi tayo nakatingin, nakikipag-usap yan. Diyan, meron dong yung parang kanin na something. Tapos ito din. May meeting ground silang lahat. Sobrang dahil mong stuffed toy dito. Baka mamaya yan. Nakabukas na yan eh. Pinubuksan niya yan every night. Tapos babalik lang siya dyan kapag napagising na yung may-ari. Pag narinig na, nag-alarm ka ba, Kuya Pao? Oo. Pag narinig na, nag-alarm na, balik na. Toy Story talaga. Oo nga eh. Gusto ko rin ganun noon, saya-saya kaya noon. Kaya lang, hindi ka nagigising sa alarm, di ba? Ayun na nga eh. Yun lang. Kaya parang feeling ko. Yung alarm, mag-a-alarm, tapos bigla, false na. Ay, false alarm. Or di kayo sabi, wag muna, di naman magigising yan eh. Tara muna, usap muna tayo. False alarm talaga.
Literal. Ayan, ano pa? Okay, so yan na yung sa minigame natin. So, Yeah, thank Yeah. you. okay. Kasi many talented people in the industry have stage fright. That even happened to me in the past. Kasi may pinerfect ako na piano piece. Tapos, nung sa second recital ko, nag-fuck up ako. At worst, after ko nung performance ko, walang pumalakpak. Like, lahat ng mga previous na nagpiano, pinalakpakan. Tapos ako, walang palakpak. So, parang, syempre, nakakahiya sa akin yun. So, parang, from then on, being someone who had bad experience like this, parang nagkaroon, mas kinakabahan ako ngayon pag nasa stage. So, paano ba makonquer yung ganun? Like, paano mag-recover? Or kung wala ka pa namang experience na ganun, pero takot ka lang sa stage, tapos ayaw mong mangyari yun. Parang ano yung advice nyo sa kanila? Itong technique na to noon, like, very uncomfortable pa ako dito kasi ayaw kong parang ayaw ko na nakikita nila ako dun sa stage na yun. But now, gusto ko, may close friend ako na nanonood dun sa audiences, with the audiences, tapos ang titingnan ko lang sila. Magper-perform lang ako for them and them only. Kung papalakpak man yung the rest or hindi, basta nandun yung friend ko, okay na sa akin yun. So, yun yung, dun mawawala yung kaba ko. Also, nakaka-help din sa akin yung nagbabasa ako ng kapag before ng performance. Tapos, ayun lang, gusto ko lang dinidistract yung sarili ko yung before ng actual performance or kasi pag inulit-ulit ko pa yung doon pa ako nagkakamali. Pag pre-practice ko pa siya ng last minute, para bang nagka-clutch ka sa exam pero at the end, mag-fail ka pa din. So, hindi siya masyadong nag-work sa akin. So, ayun, nagre-relax lang ako. Tapos, Mga ritual mo. Ritual. Tapos, ayun, yun lang. Kaya, kasi parang para sa akin din, hindi rin ganun ka-valuable. Hindi naman na, kasi nga hindi ako yung type of person na yung gustong sumikat. So, importante lang talaga sa akin na magmukhang cool sa mga kaibigan ko. gusto ko lang mag-flex sa kanila. So, like, if I do my best, they'll think I'm cool. If, I get this right. So, ayun. Pero pag family kinakatingin, grabe, babalik yung tenfold, yung stage fright. So, pag friends lang, ayan. Gusto ko na nanonood sila sa akin. Magandang naman yun. Technique. Yung, pero parang imposible yun na wala kang someone na close sa'yo or kahit yung close followers mo. Follower diba? Mo. Oh. Na yung mga followers ko ngayon, naging important part na din sila ng, parang na rin sila, they're like close enough na to, for me, na maging source ko sila ng comfort kung may stage fright man ako. So, ayun. Parang sa kanila din ako na humuhugot pag wala man yung mga tropa ko sa audience. Sa akin, like, may iba-iba kasing stages, pero yung kaba kasi is parang through time naman, like, nawawala, or hindi naman nawawala, like, parang mas lumalaki lang yung confidence mo. Like, kunwari, ganyan lang kaliit yung kaba mo, pero like, nagsistart ka pa lang, so like, ang laki niya tignan, pero the more na nagigain ka ng experience, parang like, nagmumukha lang siyang, ganun pa rin karami yung kaba mo, pero like, parang mas malaki na yung confidence mo. Kaya mo na siya i-conquer kasi nga, like, lumalaki na yung confidence mo, like, ganun. Like, through time, yung experience mo, dumadami na, ganun. Like, nakakagain ka ng experience. So, I guess, ayun yung makakatulong sa'yo para mawala yung kaba or like, ma-conquer mo yung kaba mo. And, ayun yung parang isa. And yung pangalawa naman is, bago ka mag-perform, like, isipin mo lagi, para kanino ka nagpa-perform, ganun. Like, sa akin kasi, is ginagawa ko is, pa-perform ako kasi gusto ko, kasi masaya ako nagpa-perform. Like, isipin mo kung bakit gagawin mo yon, bakit nandun ka sa stage, ganun. And i-enjoy mo dapat yun. So, like, parang, wag mo isipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Wag mong isipin, like, walang nanonood, ganun. Kasi nangyari din sa akin yun. Nagsistream ako, like, Genshin stream, tapos, walang nagko-comment. Tapos, like, parang, syempre nakakababa ng confidence yun kasi, like, isipin mo, like, may nanonood ba? Bakit walang nagko-comment, ganun. Tapos, like, hindi ko alam na nag-glitch lang pala yung Facebook, kaya hindi ko mabasa yung mga comment. Pero like, like, kahit na ganun, kahit wala, parang feeling ko, like, nung time na yun talaga, feeling ko walang nanonood, walang nagko-comment. Tuloy-tuloy ka lang. Like, gawin mo lang kung ano yung gusto mo kasi, para sa akin kasi, ginagawa ko yun para sa sarili ko. Ginagawa ko yun kasi gusto ko yun. Kasi passionate ako dito sa something na to, ganun. Sa project na to, ganyan. And, ayun, parang like, babalik ka lang sa kung ano yung reason mo, kung ano yung why mo. Para like, para makonquer mo yung kaba na yun. Ayun, yun yung para sa akin. Para kanino ka bumabangon. Ayun, hindi
yung nasa isip ko kanina Oo nga, parang diba? bumangon. Sa akin, kasi, ito na naman. Alam mo, nagsimula. Kasi meron talaga akong malaking stage fright. Nakarelate ako dun sa, kay Kuya Pao. Kasi pinakauna ko talagang stage nung kinder. Alam niyo yung bariba, Christmas. Diba? CHIR. Tapos kayong kinder, may isa kayong letter na hawak. Tapos may i-recite kayo, diba? Tapos yung mga teacher naman, syempre as part of your parang learning curve na ipapamemorize nila. So literal, hindi ka nila bibigyan ng kodigo sa likod. Kailangan mong i-memorize. Alam mo yung isang sentence lang, ang hirap i-memorize. Kasi maliit ka pa eh. Tapos that time, S. Nagganan ako. Ako na, pinakadulo ako ng Christmas. Ako yung S. S. Gumanon ako. Nag-S ako ulit. Nakakaiyak talaga. Tapos yung teacher ko doon, yung alam mo yung hopeful siya na maaalala ko. Yung trust niya, yun yung parang pinaka na-frustrate ako kasi parang pinagkakatiwalaan niya kung maaalala ko talaga. Hanggang sa nag-S ako ng pangatlo, tumakbo ako from the stage. Talagang pumunta ako dun sa gilid ng stage namin. Tapos, pumunta yung tinakbuhan ako ng tita ko. Tapos parang, bakit ka tumakbo? In Ilocano, bakit ka tumakbo? Ganyan. Tapos parang tumatawa siya. Tapos yung mga audience, tumatawa din sila. Tapos parang ako lang yung mag-isa dun. That's the very first time that I felt na parang akong nasa isang malaking mundo na ako lang yung may ibang feeling na nararamdaman. Ako lang yung nakaramdam na, nagkamali na nga ako. Bakit wala akong maramdaman na nagko-consult sa akin? Tapos ang pinaka nag-consult pa sa akin yung teacher ko. Hindi yung kapatid ko, hindi yung tita ko. That time kasi sila lola nasa bukid eh. Pero alam ko kung lola ko nandun siguro, niyak na naman ako, nabis na ba yan? I mean, ayun, ganun yung first stage na failure ko. Pagdating ko ng the next, ganun na, like the next year, nag-S ulit ako, pero ako na, like, that time around, parang meron akong ginawa, na alam niyo yung type ng pag-memorize na ang inaalala mo lang yung mga first letters. Parang gumawa ako ng diskarte para lang maalala ko. Tapos naalala ko siya. Tapos wala namang masyadong pumalakpak. Wala namang masyadong reaction. So parang, alam mo yung contrast na, nung nagkamali ako, bakit mas napansin yun? Nung nagtumama ako, hindi. So parang, sabi ko, bakit ko ba ginagawa to? Para saan ba? Para sa grade? Nasa isip ko, parang, ang hangal ko tignan that time. Pero syempre, dahil bata ka, kung ano yung isuggest sa'yo na gawin ng guro mo, ng teacher mo, gagawin mo. Ganon. So, para sa akin naman, it felt so nice na nakonquer ko yung something na I'm so scared of nang bata pa lang ako. Pero, pagdating nung nag-perform na ako sa stage, it wasn't that easy as well. Lalo nung solo din ako. Like, nag-umpisa kasi ako like sa karaoke singing contest dito din sa Manila. Tapos yung first con ko, which is POF, tapos general admission siya. Pumunta lang ako. Tapos, like, before I even noticed na kapag nagpasa pala ako ng application for karaoke contest. Tapos, sumunta ako sa con nang wala akong kasama. Like, kumunta lang ako para sumali ng karaoke contest. Tapos, yun na yun. Wala akong kasama, walang nanonood sa audience or whatever. Pipiyok man ako, walang makaka-notice, ganun. Pero parang, it felt so nice na nag-perform ako just because I wanted, like yung kay Ate Sushi, na hindi man ako nag-perform dun para magpa-impress ng kahit na sino. At least nagawa ko yung gusto kong gawin. Tapos, later on, nung natapos yung contest, biglang may lumapit sa akin na, uy, gusto mo mag-karaoke contest next time? Uy, sabay tayo, mag-register, ganyan-ganyan. Tapos parang, it felt so nice na meron kang kasama na kahit hindi mo naman aim na magkaroon ng mga, ano ba tawag dun? Makakasundo dun sa thing na you love. Ayun, dun ako nagkaroon ng mga friends na nagjo-join din ng karaoke contest. Tapos later on, parang sali na lang ako ng sali. Even di naman ako nananalo. Parang natutuwa kasi ako. Tapos at least nakakapag-cosplay ako, nakakanta ako. Tapos later on, ayun na, lumabas yung MNL48. Then, di naman ako natanggap. Tapos na-invite ako ni Yuriko. Tapos hanggang dumating na sa point na to ngayon. And pagdating dun sa failure part, paano ka makaka-recover? Para sa akin, before mo pag-isipan, paano ka babalik, isipin mo muna bakit ka babalik. Talaga, yung purpose mo eh. Hindi porket nadapa ka, tatayo ka. Bago ka tumayo, tatangin mo muna yung sarili mo, ba't ka tatayo? Diba? Kasi parang, ang hirap na tatayo ka, tapos matagal ka nakatayo. Kasi hindi mo alam kung bakit ka tumayo eh. So parang, parang in the end, it doesn't matter if you fail again and again. Ang importante ay matuto ka sa bawat pagkakamali na magagawa mo. Pero syempre, we don't strive to fail. We strive to be better. Ayun na lang. That's the term. Kasi di naman natin ma-assure na makukuha natin yung result na gusto natin for every try that we make. So, kung may stage fright kayo, like pwede nyo gamitin din yung method ni Chlo na titingin kayo for like someone na parang close sa inyo sa audience. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na wala ka talagang makakapitan sa audience and syempre, ang only mo lang na makakapitan is yung sarili mo. Just stick to your objectives kung bakit ka nagpe-perform.
bumalik ka sa kung bakit ka nag-umpisa. Ayun. So, kasi, syempre, diba, sayang naman kung mag-give up ka in the, like, nasa gitna ka na eh. Tapusin. Yun lang. So, kung gusto mo talaga gawan ng paraan, it won't be that easy, but huwag kang susuko, kaya mo yan. And your biggest fan is yourself naman. Yes. So, Disney. Biggest Saka sa yung sarili electric ko. fan mo. Electric fan. Kaya na lang kasi sa akin. Yung nagpo-push lang kasi talaga sa akin yung ibang tao. Like, if they're not excited about what I'm doing, baka mawalan na ako ng gana dun sa Nakakaano din talaga ng confidence. Yeah. Kasi ang dami ko ng epic fails sa stage, pero kaya ko mag-move on. Hindi siya like very world-changing para sa akin lagi. So, hindi naman ako namatay dahil hindi naman ako namatay sa failure na yun. So, Parang ayoko siyang pag-isipang mabuti. Wala rin naman akong parang wala rin naman sa akin yung capacity na pag-isipan siyang mabuti. Kasi after like within that day, nakalimutan ko na yung feeling. Nakalimutan ko na kung anong nangyari nun. So like, that's maybe the just do it. Just do it! Yes, okay, hindi po to sponsored, but yes, just do it. What doesn't kill you makes you stronger. And sabi nga ni Lux, yung, mistakes only prove you're trying. Yeah. Sabi ni Lux. Oh my gosh, Lux! Ilang quotes pa tayo? Dami na. Yes. Double rainbow? Well, What does it mean? a double rainbow is a phenomenon in optics that displays the spectrum of light. Lux pa more. Lux main. Lux mo naman. Lux. Kalimutan ko na, tagal ko na hindi naglilig. Okay, so Second before we return. end this episode, do you have any message to your fans and followers? Like any announcements for them? Now is the time. Once you're done, just give me a thumbs up so that I can officially end the episode. The floor is yours. Ay, ako ba? Lahat kayo. Captain, ikaw na sugo to lang. this. Ay, okay, fine. Nice pass. Tindahan niya ako gagi. Salamat po sa pakikinig. Sana hindi kayo masyadong naburyo. Sorry po sa pagdadaldal namin. Ganto lang po talaga kami. Sorry akin. So, ayun po. Please look forward to our future activities. Kahit super like madalang nila kasi we're working people. Sunny is like student. And pero feel free lang po to drop by our Facebook page. We're Musekis. I-display naman ni Kuya Pounda yung name namin sa description or somewhere. Kasi ang hirap niya i-spell kahit ako hindi ko naman natatandaan. Tapos yun, we also have a performance this Pinoy Otaku Festival. So, the theme is Shizen and i-release po namin yung setlist namin before the event. Please look forward to that. Thank you. Yes. So, syempre, we want to level up our performance as well. So, please look forward. Dapat pumunta kayo doon as person. Yes. Hindi makikita nyo naman video naman. Gigil ako eh. Punta kayo personally. Oo, personally. Tapos, magwala kayo doon. Kasi worth Yes. it magwala doon sa perf namin. So, ikaw, Ate Sushi. Tugo. Thank you. Bye-bye. Okay na. Nice comms. Thank you po. Yes, please look forward to our activities and don't forget, please i-support niyo po yung podcast ni Captain Pounda and Yes. ayun sa mga different social media platforms niya and Musekis as well. Yes. Yeah. MJU:Z tapos KISS Musekis. I couldn't even bother. Thank you very much, mga kapounda. Again, this is your Captain Pounda. This is Clove. This is Sushi. And this is Sunny. And we're signing off. Bye-bye! 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 Momo, chup-chup! Ingat! Bye.